Ang lalaking mag-aaral ay naging target ng pambubuli ng mga siga sa eskwelahan. Puno ng sugat ang kanyang katawan ngunit wala silang balak tumigil. Ang kanyang miserableng buhay ay nagtulak sa kanya na ayaw nang magpatuloy. Isang araw, nakatayo siya sa ibabaw ng flyover na may balak tapusin ang kanyang buhay, ngunit nang siya ay nahulog, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang sumalo sa kanya. Sa kasamaang palad, sa sandaling lumapag silang dalawa, nabangga ng kotse ang lalaki at hindi nakaligtas. Akala ni Kim Deok-bong ay isang panaginip lang ito hanggang sa pumasok sa silid ng ospital ang dalawa niyang tauhan. Binagsak siya ng isa sa sahig, habang ang isa naman ay umiiyak na sinisisi siya sa pagkamatay ng kanilang boss. Nagreklamo sila tungkol sa hirap ng buhay na naghihintay sa kanila nang wala na ang kanilang boss, at sa huli ay dinala si Deok-bong sa lugar ng burol upang humingi ng tawad sa namayap. Sa takot, tumakbo si Kim Deok-bong sa bahay sa tabi ng kalsada upang hanapin ang kanyang katawan, sinubukang ibalik ang kanyang kaluluwa, ngunit walang silbi. Bumalik siya sa flyover, balak tumalon muli upang bumalik sa nakaraan, ngunit nahulog sa isang bus. Nang magising, natuklasan ni Deok-bong na sugatan ang kanyang binti. Isang babae ang biglang pumasok sa silid ng ospital. Bagaman magalang siyang bumati, tinawanan lang siya ng babae at sinigawan. Sa paraan ng pagsasalita ng babae, napagtanto ni Kim Deok-bong na marahil siya ay isang anak sa labas. Hindi niya gusto ang babae, ngunit naglakas loob lamang na ipahayag ang kanyang galit matapos itong umalis. Sa pamamagitan ng tablet sa mesa, natuklasan ni Deok-bong na ang may-ari ng katawang ito ay si Song Gi-hyun, isang high school student na laging binubuli sa eskwelahan. Sa simula, pinipilit lang siya ng mga bully na magnakaw ng pagkain mula sa kanyang bahay, at pagkatapos ay mga mahalagang alahas. Sa tuwing tatanggi siya, patuloy siyang binubugbog. Isang araw, hindi sinasadyang napatingin lang si Gi-hyun kay Choi Sik-kyung sa klase, ngunit inakusahan siya ng mga bully na stalker. Dahil dito, lumayo sa kanya ang lahat ng kaklase at pinag-uusapan siya sa likod. Sa tuwing inaapi siya, laging umaasa si Gi-hyun na tutulungan siya ni Sik-kyung, ngunit malamig lang itong umaalis. Pagkatapos basahin ang diary, labis na nagalit si Deok-bong at nagpasya na ipaghiganti si Gi-hyun. Una, umuwi siya at nilasap ang isang masarap na pagkain. Mula sa katulong, nalaman niyang madalas malasing ang ina ni Gi-hyun, habang ang ama naman nito ay nasa ospital at inaalagaan ang kanyang opisyal na asawa. Kaya, ang pangunahing tagapamahala sa bahay ay si Secretary Lee, ang babaeng dumating sa ospital noong isang araw. Bawat pagdating ni Secretary Lee ay may dalang maraming alak, na para bang sinasadya niyang gawing alkoholiko ang ina ni Gi-hyun. Nagulat si Deok-bong nang malaman na si Gi-hyun ay mula sa mayamang pamilya, kahit na siya ay anak sa labas. Sa pagtingin sa kanyang magulong at hindi komportableng buhok, nagpunta siya sa barberya para sa isang bagong, maayos na gupit. Bagaman hindi kailanman nakapag-aral si Deok-bong, laging siyang nananabik na maranasan ang buhay sa paaralan. Pumunta siya sa library, nagkunwaring nagbabasa ng libro, at hindi sinasadyang nakita si Choi Sik-kyung mula sa kanyang klase. Nang makita ni Sik-kyung na pumipili siya ng libro, kusang loob siyang nagrekomenda ng isa. Nang umalis, pinuri ni Deok-bong si Sik-kyung na isang mabuting bata at siguradong maraming babae ang humahabol sa kanya sa paaralan. Dito lang napagtanto ni Deok-bong na hindi katulad ng kanyang kakilala ang kausap niya. Nang gabing iyon, gustong aliwin ni Deok-bong ang kanyang malulungkot na tauhan, ngunit hindi niya alam kung paano sila haharapin. Kinabukasan, nang dumating si Deok-bong sa paaralan at binuksan ang pinto ng silid-aralan, biglang tumahimik ang paligid. Dahil hindi pa nakapag-aral, hindi niya alam kung saan ang kanyang upuan, kaya humanap na lamang siya ng random na upuan upang umupo. Si Sik-kyung lang ang nakakilala sa kanya kaagad, at nang magtawag na ang guro, saka lang naalala ng lahat. Ayaw ng buong klase na makasama si Gi-hyun sa klase, tanging ang sigalang ng eskwelahan ang ngumiti ng may kasiyahan, lumapit para makipagkwentuhan kay Gi-hyun. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang gangster boss na ngayon ang kaharap niya. Gaya ng inaasahan, mabilis na napasok sa gulo si Deok-bong. Napalibutan siya ng mga siga, ngunit hindi niya inaasahan na ganito sila kagarapal. Nagbitaw siya ng isang mahinang suntok na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, nang susubukan niyang magbigay ng isa pang nakakapanghinang suntok, biglang hindi sumunod ang kanyang katawan at nakaramdam siya ng sakit. Sa kabutihang palad, dumating si Sik-kyung sa tamang oras. Nakita ni Sik-kyung na palagi siyang nakikipag-away kaya hinila niya ito sa klinik at siya mismo ang nag-asikaso ng kanyang mga sugat. Sinabi ni Sik-kyung na malaki ang ipinagbago ni Gi-hyun matapos ang summer break at naging mas masaya. Upang hindi malaman ang kanyang tunay na pagkatao, nagsinungaling si Deok-bong na nagkaroon siya ng aksidente at nawalan ng alaala. Hindi niya inaasahan na labis na magagalit si Sik-kyung nang marinig ito. Tinanong kung paano niya ito makakalimutan dahil magkasama silang nag-aral at naglakbay noon. Nakita ni Deok-bong ang pagkadismaya sa mata ng kausap. Sinabing simula ngayon ay maaari na silang maging magkaibigan. Ngunit agad na nagbago ng ugali si Sik-kyung. Sinabing hindi sila kailanman naging magkaibigan. Inisip ni Deok-bong na may kinalaman si Gi-hyun kay Sik-kyung kaya pinuntahan niya ito. Hindi niya alam kung may kinalaman ba si Sik-kyung sa pagkamatay ni Gi-hyun. Minanmanan ni Sik-kyung ang kilos ni Deok-bong at nahulaan na baka kakambal siya ni Gi-hyun. Hindi inaasahan ni Deok-bong na ganoon siya katalas, kaya nagmadali siyang humanap ng dahilan para makaalis sa klinik. Nang bumalik sa klase, nakita ni Deok-bong ang kanyang kaklase na abalang nagsusulat gamit ang makukulay na panulat na agad na pumukaw ng kanyang interes. Napansin niyang itim na lapis lang ang meron siya, kaya nais niyang yayain ang kanyang kaklase na bumili ng school supplies pagkatapos ng klase. Apat sila ang pumunta sa isang restaurant, at pagkatapos matamasa ang kanilang paboritong pagkain, tinulungan ng mga babae si Deok-bong na pumili ng maraming kulay na panulat at tinuruan siya kung paano gamitin ang mga ito. Nang makita na masayang nakikipag-usap si Deok-bong sa mga babaeng estudyante, sinadya ni Sik-kyung na lumapit at magsimula ng gulo. Tinanong siya ng maraming bagay na natutunan na hindi kayang sagutin ni Deok-bong. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng mga babaeng estudyante sa tabi niya. Kinailangan ni Sik-kyung na palitan ang paksa. Tinanong kung bakit sila nakikipaglaro kay Gi-hyun.
Sinabi ng mga babaeng estudyante na kahapon ay hindi lang sila inanyayahan ni Iheon kumain, kundi pinahati din sila ng driver pa uwi. Hindi nila inaasahan na ganoon siya ka-attentive. Ang kanyang namumukod tanging pagganap sa klase ng E ay umani ng papuri kahit sa guro. Pauwi na sa silid-aralan, hindi inaasahang nakita ni Deokbong ang babaeng kalihim sa paaralan at hinila niya ito sa isang liblib na lugar. Sinisi ng babaeng kalihim si Deokbong sa kanyang kamakailang malaking gastos. Akala ni Deokbong ay ito ang ideya ng presidente. Binalaan niya ang babaeng kalihim na kung gusto pa nitong mang-api kapag siya ay naging lehitimong tagapagmana ng presidente, ang una niyang gagawin ay sisantehin ito. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, inalis ni Deokbong ang salamin ng babaeng kalihim at niyurakan ito sa ilalim ng kanyang paa, na ikinagalit niya at hindi nakapagsalita. Hindi sinasadyang natumba si Deokbong at naging high school student, at natuklasan pa niya sa telepono ng mga bully ang video kung saan siya ay binubuli. Tinanong nila kung ano ang naramdaman niya matapos panoorin, agad na nagalit si Deokbong. Nang patuloy niyang halughugin ang telepono ng mga bully, marami pa siyang nakitang stolen photos niya. Sa galit, binasag niya ang telepono ng bully sa dalawa at itinapon sa sahig na parang basura. Agad na nagalit ang bully, balak sanang saktan siya, ngunit sa isang suntok lang sa ulo, pinabagsak ni Deokbong ito sa sahig sa sakit. Ang iba pa ay sabay-sabay na sumugod, ngunit hindi sila nakalaban kay Deokbong. Sa gulo, lumabas ang kakayahan ni Deokbong bilang gangster, at sa isang kisap mata, lahat ay napabagsak. Galit na sinunggaban ni Deokbong ang buhok ng bully, at inutusan itong tawagin siyang tikuya. Sa oras ng self-study, kusang loob na umupo si Sikyong sa tabi ni Deokbong. Sa simula ay naiinis si Deokbong, ngunit nang matuklasan niyang mahusay na estudyante si Sikyong na maraming alam, hiniling niya itong turuan pa siya. Hindi maintindihan ni Deokbong kung bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit ni Sikyong kay Iheon, baka raw may alam ito tungkol sa kanya. Nang gabing umuwi siya, napagtanto ni Deokbong na sa kasalukuyang performance niya sa akademiko, malayo pa ang kanyang pangarap, kaya nagpasya siyang magpuyat sa pag-aaral. Gayunpaman, sa unang pangungusap pa lang ay nahirapan na siya, kaya napilitan siyang humingi ng tulong kay Sikyong. Nang matanggap ang mensahe, tuwang-tuwa si Sikyong at mabilis na ipinadala ang solusyon, pagkatapos ay patuloy na tinitingnan ang telepono naghihintay ng tugon. Naghahanda na sanang matulog si Sikyong nang bigla niyang maalala ang eksena kung saan siya nilapitan ni Iheon ng gabing iyon. Humingi ng tulong si Iheon sa kanya, kung hindi ay ilalabas niya ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat. Nagising si Sikyong, basang-basa ng malamig na pawis. Pinanatili ni Deokbong ang kanyang lumang ugali, gusto niyang maligo sa paborito niyang pampublikong paliguan. Ngunit nang umalis siya ngayon, nakita siya ng mga siga sa eskwelahan. Sa pagkakataong ito, lumabas ang boss mula sa likod. Simula nang pumanaw si Deokbong, pumalit siya sa posisyon ni Deokbong, at siya rin ang tao ng babaeng kalihim. Nang umuwi si Deokbong, natuklasan niyang pinuntahan siya ni Sikyong sa kanyang bahay. Kusang loob na pumunta si Sikyong para turuan si Deokbong, ngunit inutusan naman niya itong umalis agad. Sa sandaling iyon, bumagsak sa sahig ang ina ni Iheon na lasing. Habang inaalalayan ni Deokbong ang ina, mabilis na pumasok si Sikyong sa silid-tulugan ni Iheon at may hinanap. Nakita ni Deokbong na walang magandang intensyon si Sikyong kaya inutusan niya itong umalis agad. Gayunpaman, hinabol siya ni Sikyong at tinanong kung nasaan si Iheon, baka raw may nangyari ng masama sa kanya. Bigla, sinunggaban ni Deokbong ang kwelyo ni Sikyong. Sa isip ni Sikyong ay sumagi ang eksena kung paano niya pinalaya si Iheon sa bahay, ngunit hindi niya sinabi ang totoo kay Deokbong. Sinabi lang niya na ayaw niyang sundin ni Iheon ang gusto niya, at na kahit wala na si Iheon ay wala namang pakialam ang sinuman. Tinanong ni Deokbong kung bakit hindi niya pinigilan si Iheon na umakyat sa flyover ng gabing iyon. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses ng ina ni Iheon. Gusto sanang aliwin ni Deokbong ang ina, ngunit mabilis itong itinulak palayo. Nagreklamo ang ina na kung hindi lang dahil sa pagbubuntis, hindi sana siya mamumuhay ng ganito at nanatili sanang isang sikat na bituin. Niyakap ni Deokbong ang ina, inaliw ito na babalik din sa ayos ang buhay. Tatalino niya talagang hahanap ng paraan para matulungan ang kanyang ina na makaahon sa ganoong buhay. Matapos patulugin ang kanyang ina, sinamahan niya si Sikyong sa music room para mag-relax. Nakatanggap ng tawag si Sikyong mula sa kanyang ama, mukha siyang kinakabahan at sinabi sa kanyang ama na uwi siya bago ang oras ng komunikasyon. Pagkababa ng telepono, balisa siyang kinagat ang kanyang mga kuko. Bagaman nagtaka si Deokbong, hindi na siya nagtanong pa. Sumakay si Sikyong sa sasakyan pa uwi, ngunit matagal siyang nakatayo sa harap ng pinto. Alam niyang naglagay ang kanyang ama ng tracking device sa kanyang telepono. Matapos pag-isipan ng mabuti, naglakas loob siyang pumasok. Agad siyang tinanong ng kanyang ama kung sinong kaibigan ang kasama niya. Alam ni Sikyong ang kahihinatnan ng pagpapagalit sa kanyang ama, kaya mabilis siyang sumang-ayon. Pagbalik sa kanyang silid, naalala niya ang kanyang pagkabata at mabilis na kinuha ang kanyang test paper at nagsimulang magsagot ng baliw. Kinabukasan, bumalik si Sikyong sa normal na parang walang nangyari at naging sikat sa mata ng kanyang mga kaklase. Sa sandaling iyon, biglang tinawag ng advisor si Sikyong sa labas. Kasabay nito, pinarusahan ni Deokbong ang grupo ng mga bully ni Dwaymin. Hindi sila kalaban niya. Ang advisor ay pinuntahan si Sikyong para asikasuhin ang problema ng pambubuli kay Iheon sa paaralan. Dahil nakatanggap ang guro ng ulat, nalaman niya na madalas lumiban si Iheon sa klase noong grade 1 pa lang siya, laging malungkot at pesimistiko. Pinuntahan ng advisor si Sikyong para humingi ng tulong dahil magkaklase sila ni Dwaymin noong grade 2. Hindi inaasahan ni Deokbong na hindi siya matatakot at sa tulong ng isang water jump, nagpakawala siya ng flying kick at isang direktang sipa ang nagpatumba kay Dwaymin. Ang malakas na ito ay nagpatulala sa mga nakatayo sa tabi niya. Sa sandaling iyon, nakikipag-usap si Sikyong sa pasilyo at hindi sinasadyang nakita ang eksena. Nang sunggaban ni Deokbong ang buhok ni Dwaymin at naghahanda ng sumuntok, mabilis na pinigilan sila ng advisor. Takot na takot siya, sinabihan si Sikyong na umuwi na, ngunit nakatayo lang ito sa tabi ng bintana at nanonood.
Naalala niya ang eksena ng masaksihan niya mismo ang pambubuli kay Iheon. Sa ibaba, nakita ni Dwaymin at ng kanyang mga tauhan ang pagdating ng advisor at naghahanda na sanang tumakas, ngunit hindi pumayag si Deokbong. Hindi inaasahan na matigas din ang ulo ni Dwaymin, kung hindi siya tatakbo ay hindi rin siya tatakbo. Nang dumating ang advisor, natural niyang pinagalitan si Dwaymin at ang kanyang mga kasama. Nang marinig niyang sinabi ni Dwaymin na si Deokbong ay miyembro ng gang, ang unang reaksyon ng guro ay naawa kay Iheon, hindi alam kung paano siya binubuli para makapagsalita ng ganoon. Dahil dito ay hindi nakapagsalita si Dwaymin. Hindi rin naman tanga si Deokbong, sumunod sa sinabi ng guro na naglalakad lang siya ng maayos nang bigla siyang kalagkarin doon. Ayaw ng advisor na magpatuloy sila sa paggawa ng gulo, kaya mabilis niyang dinala si Deokbong at bago umalis ay sinabihan sina Dwaymin at ang kanyang mga kasama na pag-isipan ang kanilang mga ginawa. Pagdating sa opisina, sinabi ng advisor na si An Widyuk kay Deokbong na naiulat na niya ang insidente sa School Violence Prevention Committee, isang organisasyon na nagpaparusa sa mga estudyanteng gumagawa ng school violence at nagpoprotekta sa mga biktima. Nagulat si Deokbong at doon lang niya nalaman na pinaparusahan din ng paaralan ang mga masasamang tao. Sa ilalim ng opisina, patuloy na iniisip ni Deokbong, ngayong mayroon na siyang paraan, bakit hindi niya ito ginawa noon? Ngunit nang marinig niyang kailangan din ng mga magulang na dumalo sa pagpupulong ng komite, naunawaan niya ang sagot at nagpasya siyang hanapin si Jong Cheol para kausapin. Alam niyang maaaring nasa counseling room si Jong Cheol, kaya pumunta siya doon ngunit wala siyang nakita. Matapos ang kalahating araw ng paghahanap, sa wakas ay nakita niya sila sa isang sulok ng eskwelahan, binubuli ang ibang estudyante. Hindi siya nakatiis, lumapit siya para bawiin ang pera na ninakaw nila at ibinalik ang sigarilyo. Nang makita niyang aalis na ang dalawang biktima, muling hinarangan sila ni Jong Cheol. Gusto niyang pumila ng maayos ang mga tauhan ni Dwaymin, ngunit nang makita nila ang tingin ni Dwaymin, ipinakita nila ang pagmamataas. Bukod pa rito, hindi takot si Dwaymin sa komite dahil ang dalawang nabiktima ng pambubuli ay natakot din sa banta ni Dwaymin. Sa ilalim ng banta ng lalaking may blonde na buhok, sinisisi si Deokbong. Sa sandaling ito, nakita na ni Deokbong ang tunay na kulay nila. Bakit pa kailangan ang komite kung mas mabuti pang siya na lang ang magtuturo sa kanila? Inutusan niya sina Dwaymin at ang kanyang mga tauhan na maging masunurin sa klase kinabukasan. Nang makita na hindi sumusunod si Dwaymin, agad siyang sumugod at nang makita na hindi pa rin ito sumusunod, sinampal niya ulit. Sa pagkakataong ito, naging masunurin siya at ang tatlong tauhan sa tabi niya ay umupo rin ng maayos sa tabi niya. Hindi makapaniwala si Dwaymin, hinila niya ang manggas ni Deokbong, nakita ang pamilyar na birthmark at kinumpirma na ang taong nasa harap niya ay si Iheon na palagi niyang binubuli. Ngunit bakit napakalakas na niya ngayon? Gusto niyang malaman kung bakit nagbago ang kausap niya at palaging sinasaktan siya, ngunit ang sagot ay isang tanong. Sa harap ng banta ni Deokbong, lahat sila ay masunuring sumagot na parang mga estudyante sa elementarya. Pagkatapos malutas ang problema sa pambubuli sa paaralan, pag-uwi niya kinagabihan, nagsimulang magsulat si Deokbong ng kanyang plano sa kanyang task board. Mukhang maayos ang lahat, ngunit ang paglaya lamang mula sa pambubuli sa paaralan ang natapos. Ang layunin ng pakikipagkaibigan ay hindi lamang nabigo, kundi nagkaroon pa ng salungatan kay Sekyung. Ang ikatlong layunin na mabuhay ng masaya, kasama ang pamilya ay lubusang nabigo rin. May malalim na pagkamuhi ang ina sa kanya at halos hindi na ito mababago. Ang huling layunin at tila pinakasimple, ang makapasok sa kolehiyo, ay mas mahirap pa. Ang isang gangster boss na pumasa sa entrance exam sa kolehiyo ay isang biro. Sa kabutihang palad, ang unang bahagi ay napakaganda ng takbo. Kinabukasan ng umaga, bagaman huli sina Jamin at ang kanyang mga kasama sa klase, sa wakas ay dumating sila. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Deokbong. Pagkatapos, nang makita niyang patuloy na bumabalik sa dating ugali sina Jamin at ang kanyang mga kasama, sinabi ni Deokbong na tutuparin niya ang kanyang sinabi. At agad na dinurog ang kahon ng sigarilyo at binalaan silang tandaan na dumalo sa klase sa gabi, na ikinatakot ng mga bully. Nang umalis si Deokbong, para silang nabaliw, at sa tuwing nakikita nila si Deokbong, ay natural silang nagpapakita ng paggalang. Gusto pa sanang hindi pumasok ng lalaking may blonde na buhok, ngunit naisip ng iba na pupuntahan sila ni Deokbong, kaya natakot sila. Ngayon, kahit si Jamin ay walang magawa. Kumalat din ang mga ginawa ni Deokbong sa paaralan sa mga estudyante. Kapag pinag-uusapan si Deokbong, hindi sila nangangahas na magsalita sa harap niya. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ni Deokbong, sadyang pinuntahan niya ang kaibigan ng kanyang ama. Gusto niyang suriin ang ikifi ni na Deokbong at ng kanyang ina. Habang naghihintay ng resulta, nakuha rin ng boss ang larawan ng ina ni Iheon. Gustong maghiganti ng babaeng kalihim kay Deokbong, gusto niyang saktan ang pamilya nito. Ngunit dahil teritoryo ito ng ibang gang, ayaw palakihin ng boss at ng matabang lalaki ang usapan, at iniisip pa nilang ibalik si Deokbong. Sa sandaling ito, tinanong ni Deokbong si Sekyung sa paaralan kung pinagalitan ba siya ng kanyang ama pag-uwi, ngunit ayaw pag-usapan ni Sekyung ang mga bagay na ito. Nagtanong si Deokbong kay Jamin, tinanong ang relasyon nila ni Sekyung, ngunit nalaman niyang dati ay labis niyang hinahangaan si Sekyung, at tinulungan siya ni Sekyung na iulat ang pambubuli sa paaralan. Kaya, inakala ni Jamin na gustong makipagkaibigan ni Iheon kay Sekyung dahil sa mga bagay na ito. Ipinaliwanag pa niya na dati ay binibiro lang niya si Iheon dahil mukha itong malungkot. Ngunit hindi pinakinggan ni Deokbong ang mga walang kabuluhang salitang ito, at bago umalis ay sinipan niya ang upuan sa ilalim ni Jamin. Pagbalik sa klase, tiningnan niya si Sekyung at paulit-ulit na naiisip ang sinabi ni Jamin na feeling niya ay may dahilan ang pagbabala sa kanya ni Sekyung ng araw na iyon. Hindi inaasahan, napakabilis, nagkaroon si Deokbong ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Sekyung. Matapos ang pagsusulit, lubos siyang nalubog sa walang katapusang kalungkutan, nakatitig sa kanyang mga marka. Nang makita ito, lumapit si Sekyung at tiningnan ang test paper ni Deokbong at nagulat paano magkakaroon ng ganoong kababang marka ang isang tao. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Deokbong, tinanong si Sekyung kung gusto nitong pumunta sa banyo. Bago pa siya makasagot, biglang pumasok ang tatlong lalaking estudyante na nakaputing damit. Takot na takot si Sekyung nang makita ang tatlo.
Nalaman ng tatlo na nitong nakaraang araw ay magkalapit ang dalawa at ang leader ay sumigaw at inanyayahan si Sikyong na sumama sa kanila sa isang gabi ang pagtitipon. Ang ganitong pagpapanggap ay labis na ikinainis ni Dyukbong. Gayunpaman, napansin niya na hindi maganda ang relasyon ng apat at mukhang nagdadalawang isip si Sikyong. Upang matulungan si Sikyong, direkta siyang sumingit si Dyukbong. Naging kooperatibo rin si Sikyong, sinabing basta't sasali si Dyukbong, sasali rin siya. Napilitan na lamang umalis ang tatlo na bigo. Pagkaalis nila, tinanong ni Dyukbong si Sikyong kung bakit ayaw niyang sumama sa kanila, ngunit hindi siya tumanggi. Ngunit nag-aalala si Sikyong na hindi angkop ang pagtanggi niya sa kanila dahil hindi mahalaga ang iniisip niya. Ang malabong pahayag na ito ay lubusang nagpalito kay Dyukbong. Muli niyang ginamit ang tono ng isang matanda at sinabihan si Sikyong ng isang salawikain, at sinabihan din siya na kung tuturuan niya siya, tutuparin niya ang isang kahilingan nito. Ang pahayag na ito ay nagpababa kay Sikyong sa pag-iisip. Habang nag-iisip si Sikyong, pumunta si Dyukbong sa banyo at hindi sinasadyang nakita muli ang tatlo. Nang makita ni Dyukbong ang leader, sinimulan niya muli ang paglibak ng walang galang at tinawag pa siyang stalker. Hindi rin napatalo si Dyukbong, agad niyang kinuha ang bola ng basketball nito at binalaan ng kaunti, pagkatapos ay hinamon ito sa isang laban. Natawa ang mga tauhan sa tabi. Ang leader ay miyembro ng basketball team ng paaralan, hindi niya alam kung bakit naglakas loob si Dyukbong na sabihin ito. Ngunit hindi natakot si Dyukbong sa mga bagay na ito at nagmungkahi pa ng mga patakaran ng laro, kahit nahayaan ang tatlo na labanan siya sa ratio na 3 laban sa 1, sinum ang unang makakuha ng 5 puntos ang panalo. Ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa ay dahil ang kanyang forte ay soccer, pangalawa ay basketball. Napalibutan ng mga estudyante ng buong baitang ang basketball court. Nang malaman ni Sikyong ang balita, mabilis din siyang tumakbo. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono, tumawag ang doktor na pinatulungan niya. Nang malaman niya ang ihiki ni Dyukbong at ng kanyang ina, hindi makapaniwala si Sikyong. Nangangahulugan ito na lahat ng kanyang naunang hinuha ay mali. Nangangahulugan ito na si Dyukbong na nasa harap niya ay ang gihiyon na kilala niya. Sa pagtingin kay Dyukbong na nagniningning sa basketball court, direkta niyang nilampasan ang kalaban at nakakuha ng unang puntos, pinainit ang kapaligiran ng buong court, naalala ni Sikyong ang mga sinabi ni Dyukbong sa kanya dati. Mas lalo pang lumalim ang kawalan ng katiyakan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, diretsong nakapuntos si Dyukbong ang dalawang sunod-sunod na puntos at lumapit sa harap ng leader, tinanong kung nakita ba nito ang kanyang pambubuli. Hindi pa rin sumusuko ang leader, tinanong pa kung bakit hindi ito magagawa kung hindi naman nakita. Ngunit hindi magpapatawad si Dyukbong sa kanyang mga salita. Direkta niyang hinamon ang mushroom head na lalaki, sinabing ang paninira na walang pagtatangi sa tama at mali ay walang pinagkaiba sa karahasan. Hindi lang iyon, malakas din niyang sinabi sa mga taong nanonood ng laro sa paligid, sinabihan silang huwag nang magpatuloy sa pagbubulungan at pagkakalat ng walang basehang chismis. Nang makita ni Sikyong si Dyukbong na lumapit sa kanya, sumang-ayon siya sa naunang alok nito, nagpahayag ng kahandaang turuan siya. Gayunpaman, dapat tandaan ni Dyukbong ang kanyang pangako. Ang pangako ay kasing bigat ng bundok, kaya natural na hindi sisisihin ni Dyukbong ang kanyang salita. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa silid ng pag-aaral, ngunit natuklasan nilang walang tao doon. Akala ni Dyukbong ay hindi kumikita ang lugar na ito, ngunit si Sikyong ay hindi nag-aalangan na gamitin ang pera ng iba, at sa isang kumpas ay inarkila niya ang buong silid ng pag-aaral gamit ang pera ni Dyukbong. Walang masabi si Dyukbong, ngunit dahil nangako na siya ay kailangan niyang panindigan ito. Hindi inaasahan, pagkatapos basahin, agad na nalaman ni Sikyong ang dahilan kung bakit mahina ang performance ni Dyukbong. Kung susundin ang planong ito, mabilis na magiging dropout si Dyukbong sa math. Dahil third-year student na siya, kung isang subject lang ang kanyang pag-aaralan, hindi siya magiging handa para sa exam. Akala ni Dyukbong ang ibig sabihin ni Sikyong ay hindi siya makakapasok sa Seoul National University. Ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Sikyong, nalaman niyang hindi siya makakapasok sa anumang universidad sa Seoul. Agad siyang nakaramdam ng pagkabigla at umupo, kinuha ang kanyang text. Matapos hirap na hirap siyang gisingin ni Sikyong, gustong uminom ni Dyukbong. Ngunit si Sikyong, na pinalaki sa layaw, ay puro reklamo tungkol sa inumin na binili ni Dyukbong. Gusto ni Dyukbong malaman kung bakit napakahirap pasayahin ni Sikyong sa pagtuturo sa kanya. Prangka rin si Sikyong, sinabing iniisip niya ang tamang paraan para kay Dyukbong. Pagkatapos, binanggit ni Dyukbong ang School Violence Prevention Committee ng paaralan at pinag-usapan nila ni Sikyong ang paraan para mapigilan ang mga gumagawa ng karahasan. Hindi inaasahan, nakakagulat ang solusyon ni Sikyong. Naniniwala siya na karamihan sa mga biktima ay hindi kayang parusahan ang mga gumagawa ng karahasan, kaya mas mabuting ipawala sila at pagkatapos ay mangalap ng ebidensya na pabor sa sarili. Iyon ang pinakamahusay na paraan. Dahil dito ay nagkaroon ng bagong pananaw si Dyukbong kay Sikyong. Gayunpaman, hindi ito ang kailangan niyang alalahanin sa ngayon dahil lumabas na ang resulta ng huling exam. Muling ikinagulat ni Sikyong ang nakakamanghang performance ni Dyukbong. Hindi na makatiis si Dyukbong, naramdaman niyang hindi na siya makakapagpatuloy ng ganito, kaya nag-alok siyang uminom. Hindi inaasahan, natural niyang kinuha ang bote ng alak, habang tinitingnan ni Sikyong ang cake sa harap niya, bigla niyang naalala ang huling beses na pinuntahan niya si Dyukbong. Narinig ni Sikyong na allergic si Dyukbong sa pinya. Nang aalisin na sana niya ang cake, nakita niyang dinala na ni Dyukbong para bayaran. Habang kumakain, sa wakas ay naglakas loob si Sikyong, itinulak ang cake sa harap ni Dyukbong, at sinabihan siyang kainin ito. Ngunit nang ilagay na ni Dyukbong ang cake sa kanyang bibig, pinigilan niya ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dyukbong na kukuha siya ng isang piraso ng pineapple jelly at kakainin ito. Agad pagkatapos, naganap ang aksidente. Sa kabutihang palad, dinala nila si Dyukbong sa ospital sa tamang oras at unti-unti siyang gumaling. Tinanong ni Dyukbong kung ano ang nangyari. Hindi inaasahan, inihayag ng kanyang mga aksyon ang kanyang tunay na pagkatao. Alam ni Sikyong na allergic si Dyukbong sa prutas. Kahit na nagkaroon ng amnesia si Dyukbong, dapat ay sinabi na ito sa kanya ng mga nasa paligid niya.
Uminom si Sekyung, simula nang tanggihan niya si Deokbong at sinabihan siyang umalis noong nakaraang beses, labis siyang nakonsensya at unti-unting nakaramdam ng pagkabaliw. Pakiramdam niya ay siya ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ni Iheon, na lahat ay dahil sa kanyang pagiging malamig at kalupitan na humantong sa lahat ng ito. Hindi na nagpanggap si Deokbong, sinabing tutulungan niya talaga si Iheon na makabalik. Buong-buo siyang nagkumpirma dahil hindi naman siya isang sinungaling. Nang marinig ang pangako ni Deokbong, naniwala rin sa kanya si Sekyung at ipinahayag na buong puso niya siyang tutulungan. Dahil dito ay gumaan ang kanyang pusong puno ng kasalanan. Gumawa si Sekyung ng perpektong plano sa pag-aaral para kay Deokbong. Sa araw sa paaralan, magkasama rin silang nag-aaral. Kahit pauwi, patuloy na tinitingnan ni Deokbong ang kanyang telepono at nag-aaral ng Ingles. Hindi inaasahan, nagsimula ng kumilos ang boss at ang matabang lalaki. Hindi sinasadyang nakita ng matabang lalaki si Jimin sa sasakyan. Ang grupong ito ng mga buli, sa dahilan ng pagbaba para bumili ng mga bagay, ay pinabilis silang umalis. Nang makita ang matabang lalaki, gustong subukan ni Jimin na magtanong ng impormasyon tungkol kay Deokbong, ngunit narinig ng boss ang kanilang pag-uusap. Nang tinatanong ng boss ang tungkol sa impormasyon ni Iheon, lumabas si Biggie at dumating din ang sasakyan na may lula ng tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, dahil sa isang tauhan na nahuli, may kulang na isang tao. Walang nagawa ang boss kundi humanap ng kapalit doon. Direkta niyang hinila si Jimin. Labis na ikinatuwa ito ni Jimin na gusto sanang sumali sa gang. Bago pa siya makapag-react kung ano ang gagawin, itinulak na siya ng grupo sa sasakyan. Sa kabilang banda, umuwi sina Deokbong at Sekyung, ngunit nakita nila ang isang sasakyan na walang plaka na nakaparada sa harap ng bahay. Si Deokbong, na dating nabuhay sa mundo ng mga gangster, ay agad na nakilala ang sitwasyon na ito. Sa sumunod na segundo, nakita niyang may buhat na puting bagay ang ilang lalaking nakaitim mula sa sasakyan. Agad niyang ibinaba ang kanyang backpack at mabilis na sumugod kasama si Sekyung. Kasama nilang sumugod si Jimin na tulala sa sasakyan. Bago pa sila magtaka kung ano ang ginagawa nila, nilapitan na ni Deokbong ang lalaking nakasombrero gamit ang kanyang mga galaw sa martial arts. Bagaman inabot ng lalaking nakasombrero ang kanyang kamay at sumigaw, tinamaan pa rin siya ni Deokbong ng isang suntok sa lalamunan. Gayunpaman, sa kabilang banda, hindi pa tapos kumilos ang boss. Sinabihan niya si Jimin na kunin ang ina ni Deokbong, ngunit hindi niya napansin na nakatayo si Sekyung sa likuran at agad itong sumugod at sinuntok siya palayo. Pagkatapos umikot ng 2 beses sa ere, narinig ni Jimin ang driver na sumisigaw na isara agad ang pinto. Ngunit sa unang beses lang ginawa ito ni Jimin at labis siyang natakot sa loob. Nakatingin sa babaeng natutulog sa sasakyan sa harap niya, patuloy siyang nag-aalinlangan. Masakit ang pagbagsak ni Sekyung sa lupa, at nang makita niyang tatakbo na ang kalaban, sa kabila ng sakit sa kanyang katawan, agad siyang tumayo at sumugod. Hindi rin inaasahan ng driver sa sasakyan na ganoon katakot si Jimin. Nang gigisingin na sana ni Sekyung ang ina ni Deokbong, sinunggaban siya ng boss. Hindi rin maganda ang sitwasyon ng laban ni Deokbong. Bilang isang high school student, kahit may martial arts skills, malaki pa rin ang pagkakaiba ng kanyang lakas kumpara sa isang matanda. Sa kabutihang palad, sa huli ay nanalo pa rin ang martial arts skills. Lumingon siya, nakita niya si Sekyung na dinadaganan at binubugbog ng kanyang mga kasama. Ang pagkakaiba sa level ay talagang napakalaki. Hindi na niya pinansin ang lalaking nasa ilalim ng kanyang kamay, sumugod siya upang tulungan si Sekyung. Ngunit hindi niya inaasahan na ilalabas ng kalaban ang kanilang sandata. Sa kabutihang palad, bago pa man makasugod ang kalaban, tumunog na ang sirena ng pulis. Nang makita nilang tumakas ang kalaban, parang nabunutan ng tinik ang dalawa at napaupo sa lupa. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na maayos lang ang ina niya. Paulit-ulit din na pinapauwi ng katulong sina Deokbong at Sekyung. Ngunit si Deokbong, na laging nagpapahalaga sa pamilya, paano niya maiiwan ang kanyang ina at uwi? Matatag niyang sinabi na mananatili siya at pinauwi si Sekyung. Sa sandaling iyon, biglang itinulak ng 2 investigador ang pinto at pumasok. Nang marinig niyang hinahanap siya, nagsimulang gumana ang social skills ni Deokbong. Hindi inaasahan, pagkatapos nito, usa siyang naglabas ng pera, balak suhulan ang 2 investigador na ikinagulat ng lahat. Nang mapagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon, nagmamadaling ipinasok ni Deokbong ang pera sa kamay ni Sekyung at inutusan siyang bumili ng sabaw ng baka at maging maingat sa pag-uwi. Ikinailing ni Sekyung ang kapos na pag-arte ni Deokbong. Pagkatapos, sinamahan niya ang 2 investigador palabas ng silid. Nagtanong sila tungkol sa ina ni Deokbong, tungkol sa mga taong may mga record kriminal. Ang unang reaksyon sa isip ni Deokbong ay ang babaeng kalihim, siya lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Tiningnan niya ang 2 investigador, sinabi niyang hindi ito kaso ng pagkidnap. Agad na seryosong tiningnan ng kausap si Deokbong. Nagsinungaling si Deokbong na ito ay isang alitan sa parking. Dahil sa alitan sa parking, hindi sinasadyang nahimatay ang ina at hiniling na kanselahin ang kaso. Ngunit hindi lubos na naniwala ang mga investigador sa dahilan na ito. Dahil anong matinong tao ang papasok sa bahay ng iba sa hating gabi at hindi pa umaalis ang sasakyan. Sinabi ni Deokbong na may matapang na amoy ng alak ang kausap, kaya siguro ay isang grupo ng mga lasing. Sumuko na ang 2 investigador sa pagtatanong, ngunit kailangan pa ring magsagawa ng kaugnay na investigasyon. Nang paalis na si Deokbong sa 2, lumabas din si Sekyung mula sa isang tabi. Hindi maintindihan ni Sekyung kung bakit gustong kanselahin ni Deokbong ang kaso, hindi ba't mas mapanganib ang ina. Ngunit nakatuon ang tingin ni Deokbong sa display screen ng gusali. Siya lang ang nakakaalam na kung mahuhuli ang babaeng kalihim, malalantad ang pagiging anak sa labas ni Iheon ng presidente. Sa harap ng mga tanong ni Sekyung, sinabi lang niya na kung makikialam ang investigador, magbabago ang buhay ni Iheon. Gayunpaman, ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Iheon. Ang pahayag na ito ay nakapagtaka kay Sekyung. Malinaw na pinag-uusapan niya ang kanyang sarili, ngunit tila nagtatasa siya ng iba. Labis na curious si Sekyung kung sino talaga si Deokbong. Gusto niyang malaman kung hindi i-report ang kaso, ano ang balak gawin ni Deokbong. Balak pa rin ni Deokbong ang dating paraan, ngunit nag-aalala siya kay Sekyung dahil may 2 sugat siya sa mukha.
Bagaman sinabi ni Sikyong na ayos lang ang mga ito. Ngunit pag-uwi niya at humarap sa kanyang ama, nagsinungaling pa rin siya, sinabing binugbog siya ng isang grupo ng mga bully. Hindi inaasahan na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama, hinawakan pa ang kanyang damit, at sinabihan si Sikyong na dalhin siya sa lugar kung saan siya binugbog para makita. Agad na nataranta si Sikyong at basta na lang dinala ang kanyang ama sa isang parke. Habang sinusuri ng ama ang sitwasyon, patuloy niyang kinagat ang kanyang mga kuko at ang kanyang mukha ay labis na balisa. Maaga nang napagtanto ng ama ni Sikyong na nagsisinungaling ang kanyang anak. Bilang isang taga-usig, sa pagtingin pa lang niya sa topografiya ng lugar, ay alam na niyang walang taong dumadaan dito. Ngunit hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, nahimatay na si Sikyong. Nang dalhin siya sa ospital, at nakita ang kanyang anak sa kama ng ospital, lubos ding walang magawa ang ama ni Sikyong. Mabilis ding tumawag ang ina ni Sikyong. Nang malaman niyang nahimatay ang kanyang anak dahil sa matinding stress, agad niyang nahulaan na ito ay dahil sa labis na hinihingi ng kanyang asawa sa kanilang anak at pinagalitan ang kanyang asawa. Nakahiga si Sikyong sa kama ng ospital at nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga kuko ay matagal nang may kulay dugo dahil sa ugali niyang pagkagat ng kuko. Hindi pa alam ni Deokbong ang sitwasyon ni Sikyong, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulisya para sa huling report. Dahil walang malinaw na pinsala sa bahay ni Deokbong, pagkatapos isaalang-alang, hindi na ipagpapatuloy ng mga investigador ang kaso. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Deokbong na napakasalita ng babaeng kalihim, sinira pa niya ang case bago kumilos. Para makaganti, direktang tumawag si Deokbong sa Yi Construction Company para magtanong tungkol sa babaeng kalihim. Ngunit dahil ang babaeng kalihim ay tao ng presidente, imposibleng makakuha ng impormasyon. Pagkatapos, nang makita niya ang baluktot na anyo ng kanyang ina na lumabas, sa wakas ay naintindihan niya kung bakit napakahina ni Iheon. Ang tanging magagawa niya ay hanapin ang ordinaryong tao sa pamilya. Matapos malaman ang ilang impormasyon tungkol sa babaeng kalihim mula sa katulong, humingi siya muli ng numero ng telepono ng babaeng kalihim mula sa driver at agad na tumawag. Hindi inaasahan, ang tawag ay nagpakita ng hindi sagot. Hindi makatawag, hindi rin makakita ng tao, ngunit alam ng babaeng kalihim kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya. Alam ni Deokbong na kung muling kumilos ang kalaban, wala siyang magagawa kundi hayaan silang mang-api. Sa pag-iisip sa gabing iyon na kinuha ang ina ni Swift, nakaramdam si Deokbong ng kalungkutan. Hindi inaasahan, nasa opisina na pala ng boss ang kalihim, nagrereklamo sa kanila. Balisa na rin ang kalihim ngayon dahil pagkatapos makasalamuha si Deokbong noong nakaraang beses, si Deokbong ngayon ay mahirap niyang kalabanin. Hindi inaasahan ng boss na sasabihin niya sa babae na ayusin ang sarili niya, at si Dwaymin, na tumakas noong nakaraang beses, ay gusto rin niyang bigyan ng leksyon para malaman niya kung ano ang pagtataksil. Hindi pa alam ni Deokbong na nasa panganib si Dwaymin. Pagdating sa paaralan, nalaman niyang hindi dumating si Dwaymin sa klase, inutusan niya ang mga tauhan nito na tumawag ngunit hindi makakonekta ang telepono. Dahil dito, kusa na lang inisip ni Deokbong na nagkuting lang si Dwaymin, dahil palaging pinarurusahan ni Deokbong si Dwaymin at ang kanyang mga kasama. Sa klase, naglakas loob na ang mga kaklase na utusan ang lalaking may blonde na buhok na itapon ang basura. Sa simula ay ayaw niyang pansinin, ngunit sa harap ng babala ni Deokbong sa likod, napilitan siyang sumunod at dalhin ang basurahan. Muling lumikha ng malaking kaguluhan sa mga estudyante ang ginawa ni Deokbong. Nakita nila ang mga pasa sa mukha ni Deokbong, inakala nilang pinarusahan na siya ni Dwaymin at ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, mahinahon lang sinabi ni Deokbong na nakipag-away lang siya sa mga bully. Pagkatapos ay ipinahayag pa niya na ang tanging kinatatakutan niya ay ang guro at ang pagsusulit. Ngunit si Deokbong, isang makaluma, ay lubusang nagulat, inakala niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pakikipag-away. Dahil dito ay pinagtawanan si Deokbong ng lahat na parang isang primitibong tao. Nang makita ang kahiyahiyang mukha ni Deokbong, doon lang nalaman ng lahat na totoo nga ang iniisip niya. Gayunpaman, naging kaawa-awa si Deokbong pagkatapos, sinabing wala siyang naging kaibigan kaya umaasa siyang tulungan siya ng lahat. Bawat kaklase ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Deokbong. Ngunit, sa sandaling ito, napansin ng isang babaeng estudyante na papalapit na ang oras ng klase, ngunit wala pa rin si Sikyong. Nag-alala si Deokbong, at sa oras ng recess ay kinontak niya si Sikyong. Doon lang niya nalaman na matapos siyang ma-ospital kagabi, nagising si Sikyong kinabukasan at nagtungo sa silid-aklatan. Sinabihan ni Deokbong si Sikyong na magpahinga ng maayos at magkita na lang sila pagkaraan ng ilang araw. Hindi inaasahan, ang layunin ni Sikyong sa pagpunta sa silid-aklatan ay upang maghanap ng mga libro tungkol sa reinkarnasyon. Nang umuwi si Deokbong, napansin din ng katulong ang kanyang pagbabago. Hindi lang siya bumili ng sashimi para sa kanyang sarili, kundi masarap pa itong kinain sa harap niya. Kaya sadyang pinuntahan niya ang bahay ni Deokbong para magtanong kung may nangyari ba ilang araw na ang nakalipas. Ngunit nang marinig niyang sinabi ng driver na walang nangyari, labis siyang naguluhan. Malinaw na naroon siya sa pinangyarihan, bakit walang nangyari sa bahay ni Deokbong. Nang gabing iyon, nakasalubong niya si Sikyong na hindi pa niya nakita buong araw. Nang makita niya ang sugat sa kuko ni Sikyong, agad niyang nahulaan na may tinatago ang lalaking ito sa kanya. Ngunit ayaw sabihin ni Sikyong kay Deokbong ang iniisip niya, at nagdahilan lang na kailangan niyang mag-aral kaagad, hinila niya si Deokbong sa silid ng pag-aaral. Sa kalagitnaan ng pag-aaral, kusa na lang lumabas si Sikyong. Nag-alala si Deokbong, bumili ng isang bote ng tubig at sumunod. Ito ang unang beses na nakita niyang nagpapahinga si Sikyong sa gitna ng klase. Alam ni Sikyong na tiyak na tatawag ang kanyang ama ng pulis at may darating na pulis sa paaralan dahil nagsinungaling siya na binugbog siya ng mga bully kaya hindi na lang ito palalampasin ng kanyang mga magulang. Akala ni Deokbong ay dahil sa kanya kaya napunta sa ganitong sitwasyon si Sikyong. Gusto niyang malaman kung talagang nasa panganib si Sikyong. Hindi inaasahan, si Deokbong mismo ang nasa problema. Dahil sa sandaling ito, ang kanyang mga record at dokumento ay nasa mesa ng ama ni Sikyong. Hindi alam ni Deokbong ang tungkol dito at patuloy pa rin niyang inaanalisa kay Sikyong na ang dahilan ng problema ay ang kanyang mahinang diskarte sa pakikipaglaban.
Isang magaling na estudyante at isang gangster boss, magkasama silang nag-aaral at nagsasanay ng martial arts. Sa harap ng pagtuturo ni Duke Bong, nakakagulat na ngumiti rin si Sikyong. Naimbestiga rin ng ama ni Sikyong na si Duke Bong ay anak sa labas ng presidente, at nagsimula siyang pagdudahan ang layunin nito sa paglapit sa kanyang anak. Pero si Sikyong ngayon ay hindi gaanong nag-iisip. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Sikyong ang kanyang kamao sa pag-ehersisyo, at ang kanyang kalooban ay labis na gumaan. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Sikyong si Jamin na palihim na nasa sulok. Hindi niya inilantad si Jamin kay Duke Bong, kundi pinili niyang itago ang lihim na ito. Ngunit nang makita ni Jamin si Duke Bong na pumasok sa mansyon na ito, lumabas siya, tinanong kung bakit nandoon si Duke Bong. Sa pagkakataong ito lang niya nalaman na ang bahay na kanyang nilooban ilang araw na ang nakalipas ay ang bahay pala ni Duke Bong. Pagkatapos, dinala nilang dalawa si Jamin sa isang coffee shop. Sa harap ni Jamin, walang nikatiting na simpatsya si Duke Bong, ganoon din si Sikyong. Nakita niya ang kakaiba sa sinabi ni Sikyong. Kung tutuusin, napakalinaw ng takot sa boses nito kanina. Sa harap ng paghamak ni Sikyong, agad na nagalit si Jamin. Ngunit dahil nandoon si Duke Bong, naglakas loob lang siyang magsalita ng malakas. Binalaan pa rin ni Duke Bong si Jamin na tandaan na maging masunurin sa klase bukas. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jamin ang layunin niya sa pagpunta sa bahay niya. Ang lahat ng sinabi niya ay tungkol sa pagsusuri kung hinahanap ba ng pulis ang salarin. Nang marinig niyang sinabi ni Duke Bong na kinansela na ang kaso, agad siyang gumaan. Tiningnan ni Sikyong ang kanyang walang ingay na pagpapanggap at ayaw na talaga siyang magsalita pa. Lubusang nakarelax din si Jamin at diretsong kinain ang lahat ng cake. Ngayon lang nalaman ni Duke Bong na hindi pa pala kumakain si Jamin simula kahapon. Direkta niyang dinala si Jamin pauwi at inutusan ang katulong na maghanda ng mesa na puno ng masarap na pagkain. Nang makita ang masaganang handaan sa harapan niya, hindi maiwasan ni Jamin na lumunok. Pagkatapos ay tinanong pa niya si Duke Bong kung may pampainit ba ang bahay. Hindi inaasahan, medyo malungkot din ang kalagayan ng pamilya ni Jamin, wala pang ang natural gas ang kanilang bahay. Malayo ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama, umalis na ang kanyang ina, at nag-aaral na sa vocational school ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, lumambot ang puso ni Duke Bong. Nang marinig niyang gusto ni Duke Bong na panatilihin si Jamin, hindi pumayag si Sikyong, iniisip na nabaliw na si Duke Bong. Walang nagawa si Duke Bong kundi panatilihin din si Sikyong. Sino ang mag-aakala na si Jamin sa bahay ni Duke Bong ay talagang hindi nagpakita ng hiya, at sa hating gabi ay kumuha pa ng tubig ni Duke Bong at ininom. Ganap na nalimutan niya kung paano niya tinrato si Duke Bong dati. Kumakalat pa rin ang video na iyon. Dahil sa video na iyon kaya naging target ng bullying si Ihyun. Ngayon, si Duke Bong sa paaralan ay laging tinutuyan ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi alam ni Jamin kung ano ang tama at mali at iniisip pa niyang nakakatawa ito. Hindi iniisip ni Duke Bong na nakakatawa ito. Sinabi niya kay Jamin na hindi ito nakakatawa, kundi purong paglunok ng kaluluwa ng isang tao. Ngunit hindi lubos na napagtanto ni Jamin ang kanyang pagkakamali, bagkus ay tinanong pa kung bakit napakaseryoso niya gayong hindi naman namatay ang tao. Nang sisindihan na sana niya ang sigarilyo, lumabas si Sikyong at inasar si Jamin. Hindi na nakatiis si Jamin, agad niyang sinunggaban ang damit ni Sikyong. Ngunit hindi naman takot si Sikyong sa kanya, bagkus ay hinamon pa si Jamin na suntukin na lang siya. Sa harap ng amang tagausig ni Sikyong, hindi naglakas loob si Jamin na manakit. Pagkatapos, inilantad pa ni Sikyong ang tunay na motibo ni Jamin dahil nakita niya ang mukha ni Jamin nang tumakas ito noong araw na iyon. Ngunit hindi pa rin napagtanto ni Jamin ang kanyang pagkakamali, iniisip na mabuti na lang na hindi nangyari ang insidente. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang sumugod si Duke Bong. Akala ni Duke Bong kinabukasan ay kailangan niyang hanapin ang boss at ang kanyang mga kasama, ngunit hindi inaasahan, dinala pala ni Duke Bong si Jamin sa paaralan. Ang tatlong tao sa sasakyan ay hindi rin mapakali, patuloy na nagtatalo sina Sikyong at Jamin, at nang makita lang nilang magagalit na si Duke Bong, saka lang sila tumigil. Pag-uwi ni Sikyong, nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Duke Bong. Iniisip pa rin niya kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Duke Bong, at lalo siyang sumasakit ang ulo habang nag-iisip. Malinaw na ayon sa resulta ng Fifi test, iisa lang sila ng tao, kaya bakit sila magkaiba? Baka ba split personality? Habang nagdududa si Sikyong, iniisip din ni Duke Bong ang tungkol sa gang. Nang marinig niyang sinabi ni Jamin, kagabi na ang kalaban ay ang Dongsugang, lubos na nataranta si Duke Bong. Hindi ba't ang dalawang taong pinarusahan niya dati sa banyo ay mga miyembro ng Dongsugang? Dahil sa kanyang ina, nagpasya siyang harapin sila mag-isa. Matapos makipaghiwalay kay Sikyong, mag-isa siyang pumunta sa kalsada. Ngunit habang naghihintay siya ng sasakyan, biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakaitim sa likuran at agad siyang sinakop ng isang sako sa ulo, dinala siya sa isang abandonadong warehouse. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang mga dating kasamahan, agad na tumayo si Duke Bong. Sa sandaling muling nakita ni Duke Bong ang kanyang mga dating tauhan, sa kabilang banda, labis na nag-aalala si Sikyong. Dahil habang pauwi siya, nakita niya mismo si Duke Bong na isinakay sa isang truck ng isang misteryosong grupo. Ngunit napakabilis ng takbo ng kalaban, hindi agad nakahabol si Sikyong. Nang makita niyang basag ang telepono ni Duke Bong na nahulog, agad siyang tumawag sa pulis. Ngunit nang tanungin ng pulis ang lokasyon, biglang naalala ni Sikyong ang sinabi ni Duke Bong sa kanya. Para hindi mabago ang takbo ng buhay ni Ihyun, pagkatapos mag-isip, nagpasya siyang huwag na lang magsumbong sa pulis, sinabing biro lang ito ng magkaibigan. Sa kabilang banda, nagpapakita si Duke Bong ng pagmamataas, ang kanyang tono ay puno ng pagtatanong na nagpalito sa lahat. Ang bully na pinarusahan ni Duke Bong sa banyo noon ay lumapit din sa tabi ni Biggie para magsumbong. Nang marinig ito, agad na nilapitan ng Dongsu boss si Duke Bong at hinila ang kanyang damit. Nang makita ang tatlong titik na Ihyun, naalala niya na ito ang lalaking pumatay sa kanyang boss. Makitid ang daan ng katarungan, labis ding nagulat si Biggie, hindi inaasahan na ito ang pangunahing salarin.
Nang makita niya si Deokbong na ibang-iba na ngayon, sinisi niya si Deokbong na talagang walang utang na loob, na nabuhay pa siya dahil sa kanyang boss, at ngayon ay nagpapanggap siyang ito at gumagawa ng kaguluhan kung saan-saan. Ayaw magpaliwanag ni Deokbong, tinanong lang niya ang Dongsu kung sumusunod sila sa utos ng babaeng kalihim. Kung mayroon ba itong pahintulot mula sa 7 Stars Big Brother. Ngunit, nang sabihin niya ito, bigla siyang nagkaroon ng masamang hula, na tinanggal na rin ng mga ito ang 7 Stars. Nang marinig ito ni Biggie, agad siyang nagalit at agad na sumuntok, ngunit madaling naiwasan ito ni Deokbong. Pagkatapos, ipinakita ni Deokbong ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, malinaw na isang high school student lang siya, ngunit direkta niyang pinabagsak ang mga miyembro ng gang na ito. Akala ni Biggie na napakahina ng kanyang mga tauhan, at naghahanda na sanang siya na ang lumaban nang bigla namang nahawakan ni Deokbong ang kanyang kamao. Hindi inaasahan, natalo pala si Deokbong dahil sa kanyang timbang. Nang sumuntok pa si Biggie, agad na nawalan ng malay si Deokbong. Nang mangyari ang insidente kay Deokbong, masunuring naglilinis si Dwymin sa paaralan. Nang umalis ang advisor, biglang palihim na lumapit ang lalaking may blonde na buhok kay Dwymin, naglabas ng mensahe para ipakita sa kanya. Nang makita ang address doon, lubusang natigilan si Dwymin. Hindi ba't ito ang bahay ni Deokbong? Gusto niyang malaman kung bakit kailangan pa rin pumunta doon. Nang malaman na gusto pa rin kumilos ng boss at ng kanyang mga kasama, agad na tumanggi si Dwymin. Ngunit hindi inaasahan, ipinagkanulo si Dwymin ang mga tauhan na ito dahil sa pagnanais na sumali sa gang. Ayon sa utos ng Dongsu, kailangan nilang dalhin si Dwymin sa harap nila. Sa sandaling ito, galit na galit si Dwymin, hindi inaasahan nakakampi pala sila sa kalaban. Nang makita niyang atake na sila, biglang inihagis ni Dwymin ang basurahan sa kanila, pagkatapos ay tumakbo palabas. Habang tumataka si Dwymin, iniisip pa rin ni Sikyong kung paano ililigtas si Deokbong, ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama. Dahil sa mga kamakailang nangyari kay Sikyong, umarkila agad ang kanyang ama ng isang tutor. Ayaw na siyang papuntahin sa silid ng pag-aaral, at naghahanda na siyang ikulong sa bahay. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang dumaan si Dwymin na tumatakas. Nang makita si Sikyong doon, hinila niya ito at tumakbo at nagtago sa isang madilim na bodega. Bumalik ang mga tauhan, at nang makita nilang wala na si Dwymin, agad silang naghiwalay para habulin. Pagkatapos, ikinuwento ni Dwymin kay Sikyong ang tungkol sa balak ni Dongsu at ng kanyang mga kasama na dukutin ang ina ni Deokbong. Hindi inaasahan ni Sikyong na gagawin nila ito, dukutin si Deokbong at pagkatapos ay dukutin din ang kanyang ina. Nang malaman niyang nahuli na rin si Deokbong, biglang naalala ni Dwymin na ang mga tauhan na balak siyang hulihin kanina ay pupunta sa Sinho Hotel, marahil nandoon din si Deokbong. At ang opisina at gift ng Sinho Hotel ang posibleng lugar kung saan nakakulong si Deokbong. Para iligtas si Deokbong, sinabihan ni Sikyong si Dwymin na bilisan at tumulong. Kung muling madukot ang ina ni Deokbong, magiging masama ang lahat. Ako, na isang baguhan na hindi kayang talunin kahit si Deokbong, ang pumunta doon ay pagpapakamatay lang. Hindi inaasahan, pagkatapos marinig ito ni Sikyong, direkta niyang inasar si Dwymin na isang ganap na talunan, isang duwag. Dahil dito, labis na nainis si Dwymin. Bakit niya nasabi sa kanya ang ganoon? Malinaw na si Sikyong ay isa ring bata na protektado, nagtatago sa likod ng kanyang amang taga-usik. Nang marinig ang pahayag na ito, nagpa siya si Sikyong na kumuha ng panganib at mag-isa niyang ililigtas si Deokbong. Sa kabilang banda, gising na rin si Deokbong. Sa sandaling ito, si Dongsu na lang ang natira sa pinangyarihan. Bagkus, tinanong niya pa si Dongsu kung nawawala ba ito sa katinuan at balak na namang dalhin ang kanyang ina sa mental hospital. Sa harap ni Dongsu na nag-aalab, direkta ni Deokbong na sinabi ang kanyang hula. Naniniwala siyang inakala ni Dongsu na namatay na ang boss, hinog na ang pagkakataon, kaya humiwalay ito at binuo ang Dongsu Gang at sinaktan pa ang 7 Stars. Sa harap ng mga salita ni Deokbong, unti-unting kumalma si Dongsu at pagkatapos ay umalis ng walang imik. Samantala, si Sikyong ay papunta sa lokasyon at nang makita niya ang sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang ama, labis siyang naguluhan. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Deokbong. Nang marinig ang boses ng katulong ni Deokbong, agad na sinabihan ni Sikyong na ibigay ang telepono sa security guard at sinabihan ang security guard na agad na tipunin ang security company na nakikipagtulungan sa pamilya ng Chaebol sa bahay. Kasabay nito, ipinapaliwanag din ni Dongsu kay Deokbong ang dahilan ng pagtatatag ng Dongsu Gang. Ngunit sa ngayon, gusto lang malaman ni Deokbong kung saan napunta ang 7 Stars. Nang banggitin ito, lalo pang nawala ng pag-asa si Dongsu dahil sa pagkamatay ng boss, kaya nagkaisa ang ibang mga gang upang salakayin ang 7 Stars Gang. Nang marinig ito, naintindihan ni Deokbong ang hirap ni Dongsu, ngunit umaasa pa rin siyang buwagin ni Dongsu ang gang. Nang marinig ito, natawa si Dongsu. Pakiramdam niya, ang high school student na nasa harap niya ay mas mukhang isang gangster. Bukod pa rito, paano niya naisip na ang isang salita niya ay magpapabuwag sa gang ng kalaban. Nang tumahimik si Deokbong, biglang tumawag si Biggie. Nang malaman niyang mahigpit na binabantayan ang bahay ni Deokbong, hindi natakot si Dongsu kundi sinabihan si Biggie na alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos, gusto niyang malaman kung bakit kinansela ni Deokbong ang huling kaso, at pagkatapos ay nagpadala ng maraming security guard, tila marami itong sikreto. Ngunit paano sasabihin ni Deokbong sa kanya? Hindi na rin pinansin ni Dongsu dahil sa isang high school student, paano niya hindi ito maintindihan. Gayunpaman, naging dahilan ang sagot ng kalaban upang mapansin ni Dongsu na hindi madaling kalabanin ang binatilyong ito. Naalala niya ang nauna niyang pag-uusap sa babaeng kalihim. Upang patatagin ang kanyang posisyon, balak ng kalaban na dalhin ang ina ni Deokbong sa mental hospital at pagkatapos ay ipadala si Deokbong sa ibang bansa para mag-aral. Ngunit sa pagtingin kay Deokbong ngayon, tila masyadong inosente ang babaeng kalihim, hindi niya kayang harapin ang batang ito. Habang naghahanda ang dalawa na mag-away, dumating na rin si Sikyong sa lokasyon. Ngunit sino ang mag-aakala na dumating na rin ang kanyang ama, gamit ang gi, at nakahabol na siya. Hindi inaasahan, ginamit pala ni Sikyong ang kanyang sarili, sadyang dinala ang kanyang ama dito, dahil sa ganoong paraan lang niya masasalba si Deokbong nang hindi kailangan ng pulisya.
Hindi inaasahan ng kanyang ama na ang kanyang karaniwang masunuring anak ay gagawa ng ganoong bagay para sa isang anak sa labas. Naniniwala siya na hindi karapat-dapat si Deokbong na maging kaibigan ni Si-kyung. Ngunit nang makita niya ang nagmamakaawang tingin ni Si-kyung, nagkaroon ng kaunting awa sa mga mata ng ama. Sa kabilang banda, tumatawa pa rin si Dong-su sa sinabi ni Deokbong. Ngunit isang pahayag mula sa kalaban ang nagpatigil sa pagtawa ni Dong-su. Mas lalo siyang naging curious kung sino talaga si Deokbong at kung paano niya nalaman ang ganoong sikreto. Ngunit hindi pa rin malinaw na sinabi ni Deokbong, sa halip ay sinabi niya ang paraan kung paano niya haharapin si Dong-su. Dahil dito, parang nahulog sa isang butas ng yelo si Dong-su. Hindi lang iyon, binantaan din ni Deokbong si Dong-su na buwagin ang Dong-sugang at dalhin ang babaeng kalihim sa harap niya. Sa oras na iyon, bibigyan niya ito ng pera para matupad ang pangarap nitong magtayo ng tindahan. Ang mga salitang ito ay hindi nagbigay ng pagkakataon kay Dong-su na makipagtawaran at mas parang utos. Ang hindi maiisip ni Dong-su ay ang binatilyong ito na kamukhang-kamukha ng kanyang boss ay nagsalita ng parehong aral. Paglabas, nakita ni Deokbong nakaharap ni Si-kyung ang kanyang ama. Nang makita niyang maayos si Deokbong, agad na gumaan ang pakiramdam ni Si-kyung. Sa sandaling ito, muling lumabas ang social skills ni Deokbong, humingi ng tawad at nagmakaawa ng maingat. Dahil dito ay nagbago ang ilang pananaw ng ama ni Si-kyung. Pagkatapos, pumasok siya, ibinigay kay Dong-su ang kanyang business card at binalaan ang kalaban na iniimbestigahan niya ang ilang bagay na may kinalaman sa Dong-sugang. Sumunod, direkta pa niyang hiningi kay Dong-su na bawiin ang lahat ng tauhan nito sa bahay ni Deokbong. Nang makita niyang hawak na ng kalaban ang kanyang kahinaan, wala nang nagawa si Dong-su kundi sumunod ng masunurin. Isang perpektong plano ng pagdukot ang naputol sa kalagitnaan. Pagbalik sa bahay, nakita ni Deokbong ang mga security guard sa lahat ng dako at nalito rin. Nang malaman niyang si Si-kyung ang tumawag sa napakaraming tao, bigla siyang nakaramdam ng pag-init ng puso. Sa kabutihang palad, hindi nagduda ang katulong at ang iba pa, at inakala pa rin nilang dahil sa gusto ng kanyang ina uminom ng alak kaya nagpadala ng napakaraming security guard. Sa sandaling nakauwi na si Deokbong, pinuntahan din ng babaeng kalihim si Dong-su. Ngunit wala nang magawa si Dong-su ngayon dahil ang taga-usig ay personal na pumunta sa kanilang pintuan. Prangka rin niyang sinabi sa babaeng kalihim na hindi niya kayang talunin si Deokbong. Ngunit hindi pinansin ng kalihim ang mga ito, sa halip ay tinanong si Dong-su kung naaalala pa niya ang kanyang ipinangako sa kanya sa ospital. Noong panahong iyon, dahil sa kakulangan ng pera para sa paggamot, labis na nahihirapan si Dong-su. Sakto namang nakita ito ng kalihim. Ginamit niya ang gastos sa operasyon bilang kondisyon para gawing alipin si Dong-su. Simula rin noong araw na iyon, sumakay na si Dong-su sa kanyang bangka ng pagnanakaw. Gayunpaman, hindi pinahirapan ng kalihim si Dong-su kundi binigyan siya ng huling pagkakataon. Kung hindi, lahat ng ari-arian na ipinagkatiwala niya kay Dong-su ay kukunin niya. Sa harap ng banta ng matandang babaeng ito, wala nang nagawa si Dong-su kundi tahimik na sumang-ayon. Nang umalis ang kalihim, sinabi niya ang kondisyon ni Deokbong kay Biggie at labis siyang nagtaka tungkol dito. Gayunpaman, alam ng kalaban ang lahat tungkol sa boss, kaya hindi niya kayang saktan si Deokbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Upang masiguro ang pagkakakilanlan ni Deokbong, sinabihan niya si Biggie na bantayan ang kalaban. Siyempre, iniisip din ni Deokbong sa sandaling ito. Malinaw na sinabi niya ang lahat, kaya malamang na naintindihan ito ni Dong-su. Pagkatapos ng bagyong ito, muling kinontak ni Deokbong si Si-kyung, ngunit napansin niyang hindi lang nawawala si Si-kyung sa silid ng pag-aaral, kundi hindi rin sinasagot ang mga mensahe. Napansin din ng ibang mga kaklase na hindi na magkasama ang kanilang mga chef. Akala nilang nag-away ang dalawa at pinayuhan silang magbati agad. Ngunit wala ring magawa si Deokbong dahil mula nang maghiwalay sila sa hotel, ang mga mata ni Si-kyung ay nagpakita ng kalungkutan ng paghihiwalay. Ngunit sa sumunod na segundo, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Si-kyung. Pagkatapos magkita muli sa parke, sinabihan na naman ni Si-kyung si Deokbong na huwag na siyang makikita. Dahil sa nangyari noon, napalitan ang kanyang telepono, hindi na siya makakapunta sa silid ng pag-aaral, at ngayon ay kailangan pa niyang magpanggap na hindi sila magkakilala sa paaralan. Tungkol sa resultang ito, naiintindihan ni Deokbong dahil sa kabila ng lahat, napakakomplikado ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Si-kyung, lahat ay kasalanan niya. Siya mismo ang sumang-ayon sa kahilingan ng kanyang ama na huwag nang makipaglaro kay Deokbong. Bawat salita ng ama ay para sa ikabubuti ni Si-kyung, kaya hindi siya nangahas na sumalungat. Gayunpaman, nagpa siya pa rin siyang patuloy na tulungan si Deokbong sa pag-aaral. Kinuha niya ang isang tablet na may kakayahang tumawag na iniwan ng kanyang ina, at sinabihan si Deokbong na gamitin ang numerong iyon kung may kailangan siya sa hinaharap. Matapos magsalita, aalis na sana si Si-kyung nang marinig niya si Deokbong na nagsabi na huwag siyang mag-atubiling humingi ng tulong kung may problema siya. Nang marinig ito, agad niyang sinabi ang kanyang kahilingan na sana ay turuan siya ni Deokbong na magbisikleta. Sinabi rin niya na ang dahilan kung bakit siya nakalabas ngayon ay dahil gusto ng kanyang ama na makipaglaro siya kay Mushroom Head. Kaya nang nagtuturo siya sa kanya, sinubukan niyang lumabas sa kanyang libreng oras. Hindi kailanman inakala ni Deokbong na ang kanyang karibal ay ang lalaking iyon. Kinabukasan sa paaralan, nakita pa niya si Mushroom Head na may mayabang na mukha. Pagdating sa klase, tiningnan ni Deokbong ang walang laman na upuan. Akala niya ay nag-cutting na naman ang kausap kaya nagpadala siya ng banta kay Doemin. Sa sandaling ito, tumakbo ang ilang babaeng estudyante dahil papalapit na ang oras ng graduation photoshoot. Kaya gusto nilang tanungin si Deokbong kung gusto niya bang mag-makeup. Gayunpaman, si Deokbong ay isang matigas na lalaki. Paano siya gagawa ng mga ganoong pambabae? Pagdating sa araw ng graduation photoshoot, dinala ni Deokbong ang isang tambak na gamit sa beach. Lahat ng mga ito ay mga laruan na dinadala ng mga tao kapag nagpipiknik sa kanyang panahon. Nang makita ito ng mga babaeng estudyante, inakala nilang nagnakaw siya sa museo. Dahil dito, labis na nahiya si Deokbong sa sandaling iyon. Sa kabutihang palad, hindi iniwasan ng mga babaeng estudyante si Deokbong, bagkus ay hinawakan pa ang kanyang kamay at hinila siya upang maglaro. Ang 6 na tao ay nahati sa 2 grupo at naglaro ng trivia game. Ang unang laro ay hulaan ang mga awit sa pamamagitan ng pamagat ng kanta.
Gayunpaman, ang item na ito ay ang kalakasan ni Dyukbong. Hindi alam ng mga kabataang ito, tanging si Dyukbong, na nabibilang sa henerasyon ng kanilang mga magulang, ang nakasagot ng tama. Ang mga sumunod na tanong, nasagot din lahat ni Dyukbong ng tama. Nagulat ang mga estudyante, hindi nila alam kung ano ang nasa isip ng lalaking ito, bakit naiba siya sa normal na tao. Pagkatapos ng laro, pagdating sa pagkuha ng litrato, pinanatili pa rin ni Dyukbong ang kanyang ugali noong nasa gang siya, kailangan niyang umirap kapag kumukuha ng litrato. Maging ang pose sa pagkuha ng litrato ay hindi niya magawa, lubusang hindi naaayon sa kanyang mga kaklase sa tabi niya. Biglang napansin ng ilang kaklaseng nakatayo sa likuran, pamilyar na pamilyar ang pose na ito, malinaw na kaparehong-kapareho ng mga gangster sa pahayagan. Hula ng ilan na si Dyukbong ay malamang nagaling sa probinsya. Tanging si Sikyong lang ang nakakaalam na hindi siya taga-probinsya, malinaw na siya ang maliit na prinsipe ng pamilya ng Chaebol. Pagkatapos magpa-picture ni Dyukbong, lumabas din sa entablado ang lalaking may blonde at asul na buhok. Ngayon lang nagtaka si Dyukbong, hindi niya alam kung saan nagpunta si Jamin. Mula sa kanyang kaklase, nalaman niyang narinig niyang nagtatrabaho si Jamin sa isang convenience store. Kaya, agad niyang hinanap si Jamin, at doon lang niya nalaman na balak ibigay ng lalaking may blonde na buhok at ng kanyang mga kasama si Jamin kay Dongsu. Dahil dito, labis na nagalit si Dyukbong. Sinabihan niya si Jamin na hintayin siya, at tiyak na tutulungan niya itong lutasin ang problemang ito. Kapag hindi siya pumasok sa klase, magkakaproblema siya. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Dyukbong ng tawag mula kay Sikyong. Hindi inaasahan, ang sinabi ni Sikyong sa kabilang linya ay nakapagpagalit sa kanya. Nang makaramdam ng masama, agad na tumakbo si Dyukbong sa lugar kung saan tumalon dati si Ihyun. Nakita niyang nakaupo si Sikyong doon na balisa. Hindi inaasahan, pumunta siya doon para tumalon, ngunit dahil sa kakulangan ng lakas ng loob ay sumuko siya. Napansin ni Dyukbong na may dinaramdam siya, kaya nagpasya siyang isama siya para gumawa ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Direkta niyang isinakay si Sikyong sa high-speed train. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Labis siyang nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit laging iniisip ni Dyukbong na sasama siya sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagot si Dyukbong, sa halip ay maingat niyang idinikit ang band-aid para sa kanya. Ang matalik na pagkilos na ito ay bahagyang ikinahiya ni Sikyong. Sa sandaling ito, biglang gustong pumunta ni Sikyong sa convenience store sa tren para tingnan. Ngunit napansin ni Dyukbong na hindi niya dala ang kanyang telepono. Nang makita niyang malayo na si Sikyong, hindi niya piniling habulin, kundi tiningnan ito at piniling manahin. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Hindi inaasahan, labis din itong pinag-isipan ni Dongsu. Kaya, nagpasya siyang kailangan niyang alamin kung sino talaga si Dyukbong. Pagdating sa beach, nahuli na rin ang kanyang isip sa ganda ng dagat. Dahil hindi pa siya nakakita ng dagat, agad na inutusan ni Dyukbong si Sikyong na tikman ang tubig dagat. Hindi inaasahan, napakababaw pala ni Sikyong at talagang uminom siya. Ang alat ang nagpatanto kay Sikyong na naloko siya. Ang dalawang kabataan ay masayang naglalaro sa dalampasasan, tinatamasa ang kanilang kabataan. Ang eksenang ito ay malinaw na nakita ni Dongsu at Biggie na nagtatago sa likuran. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Sa sandaling ito, naalala ni Dyukbong na wala palang dalang damit si Sikyong. Sina Dongsu at Biggie, na parang dalawang stalker, ay nagtatago sa likuran at tahimik na nagmamasid sa lahat. Gayunpaman, mahina talaga ang kanilang kakayahan sa pagsubaybay at halata pa silang sumusunod sa likuran. Pagkatapos umalis sa tindahan, tinupad ni Dyukbong ang kanyang pangako at dinala si Sikyong sa pier para magsanay magbisikleta. Gayunpaman, medyo mahina talaga ang kakayahan ni Sikyong. Nang makita siyang matumba, kinabahan din sina Dongsu at Biggie mula sa malayo. Ngunit si Dyukbong ay nanatiling matyaga at walang pagod, pinoprotektahan siya sa likuran. Kinagabihan, habang naghahapunan ang dalawa, palihim na sumisilip ang mag-asawang matataba sa labas ng bintana. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Biggie, ang kanilang itineraryo sa paglilibang ay parang panaginip niya. Nang makita ang sabik na mukha ni Biggie, hindi alam ni Dongsu kung ano ang sasabihin, pinapaalalahanan si Biggie na ang kanilang layunin ay bantayan si Dyukbong bawat segundo, at pagkatapos ay hanapin ang tamang pagkakataon para isakay siya sa eroplano. Mabilis na lumitaw ang problema ni Dyukbong at Sikyong. Dahil pareho silang hindi pa sapat ang edad, hindi sila makapagrenta ng kwarto. Maging ang pagtawag sa kanilang mga magulang ay hindi makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil dito, nahirapan ang dalawa. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Kundi maging ang ibang mga ay hindi rin pinapayagan ang mga menor de edad na manatili. Gayunpaman, sa sandaling ito ay biglang naisip ni Dyukbong ang isang magandang lugar at agad na dinala si Sikyong sa isang liblib na inn. Dito, sinabi ni Dyukbong sa matandang may-ari na siya ay miyembro ng Seven Stars Gang. Tinitigan ng matanda si Dyukbong ng matagal, at pagkatapos ay direkta niyang sinabi na nabuwag na ang Seven Stars Gang, at huwag na niyang gamitin ito para takutin siya. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog, na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster, at pag-optimize ng haba, hindi inaasahan. Nakilala ng matanda ang dalawa at napabuntong hininga na hindi niya inaasahan na si Dyukbong, na tumulong sa kanya, ay ikukwento pa ang tungkol sa kanyang isang bayad. Nang marinig ito, nagulat ang dalawa, at ito ang unang beses na narinig nila ang tungkol dito. Pagbalik sa silid, nagtataka si Sikyong kung paano nalaman ni Dyukbong ang mga bagay na ito at kung mayroon bang miyembro ng gang sa kanilang pamilya. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Hula niya, baka nga anak ni boss si Dyukbong. Hindi sumagot si Dongsu, nasa isip niya ang mga sinabi ng boss.
Pakiramdam niya ay tiyak na hahanapin siya ni Duke Bong kaya sinabihan niya si Biggie na matulog. Ngunit sumumpa si Biggie na mananatili siya at babantayan ang bawat galaw ni Duke Bong at kapag umalis ito sa silid ay bigla niya itong hulihin. Gayunpaman, mabilis na napalo ni Biggie ang kanyang sarili. Ang kanyang paghihilik ay parang kulog kaya wala ring magawa si Dong Su. Dahil hindi niya kayang tiisin ang pagkontrol ng kanyang ama, kaya siya naging ganoon. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa ilalim ng anino ng kanyang ama simula nang siya ay ipanganak. Kamakailan, lumala ang sitwasyon at hindi na rin umepekto ang kanyang antidepressant. Nang banggitin ito, naalala ni Sikyong ang kanyang kabataan. Noong panahong iyon, madalas siyang nag-iisa. Kung ang kanyang desk ay medyo magulo o ang kanyang kamiseta ay lukot, mahigpit na pinagagalitan siya ng kanyang ama. Sinunog niya ang mga laruan na iyon sa harap ni Sikyong at sinabihan siyang huwag makipagkaibigan sa kung sino-sino lang. Sa isang malas na pagkakataon, hindi niya sinasadyang naipit ang pinto ng bakal sa kanyang maliit na aso. Ang aso na iyon ay alagang hayop na matagal niyang pinakiusapan sa kanyang ina ng 1 taon bago niya nabili. Itinuring niya ang aso bilang kanyang kapatid, ngunit nang makita ito ng kanyang ama ay pinagalitan pa rin si Sikyong na dahil daw sa hindi niya pagsunod kaya nangyari ang ganoon. Akala ni Duke Bong na si Sikyong ay nakikipaglaro sa kanya dahil gusto niyang labanan ang kanyang ama. Ngunit sinabi ni Sikyong sa kanya na akala niya ay hindi maglalakas loob ang kanyang ama na sundan siya hanggang sa paaralan. Kinuha niya ulit ang kanyang litrato sa paaralan at ipinadala sa kanyang ama. Nang tinanong ni Sikyong ang kanyang ama, kinuha lang niya ang litrato at sinabing wala siyang ginagawang mali. At naniniwala ang ama na dapat tuparin ni Sikyong ang kanyang pangako. Kinuha niya ang karapatan ni Sikyong na makipagkaibigan at inakala pa rin niyang wala siyang ginagawang mali. Dahil dito, hindi na nakatiis si Sikyong. Sa unang pagkakataon ay nakipagtalo siya sa kanyang ama, ngunit ang kawalang alam ng ama ang nagpahina sa kanya, kaya sinuntok niya ang kanyang ulo sa dingding. Pagkalabas ng bahay, hindi niya alam kung bakit siya napunta sa tulay. Nang marinig ito, inalo ni Duke Bong si Sikyong at sinabing hindi niya kasalanan ang lahat ng ito, kundi dahil sa labis na pagiging istrikto ng kanyang ama. Pagkasabi nito, umupo siya at niyakap si Sikyong, sinabihan siyang kung may problema siya. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog, na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T-High School Return of a Gangster, at pag-optimize ng haba, ay humingi ng tulong sa kanya dahil matanda na siya. Ayon sa karanasan ni Duke Bong, pakiramdam niya ay hindi lang naiintindihan ng ama ni Sikyong ang kanyang anak kaya niya ginawa ang mga bagay na ito. Basta't maayos na mapapayuhan, marahil ay may paraan pa ring masolusyonan. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang mawala ang isang mabuting guro, kaya nagdagdag pa siya ng isang bagay. Iyon ay tulungan si Sikyong na makalaya mula sa kontrol ng kanyang ama. Pagkatapos, dinala niya ang telepono ni Sikyong sa pasilyo. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T-High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba nang malaman niyang natutulog si Sikyong. Sinabihan pa niya si Duke Bong na gisingin ang kanyang anak para umuwi at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, hindi susuko si Duke Bong, direkta niyang pinagalitan ang pag-ugali ng kalaban. Ang makatuwirang pananalita ni Duke Bong ay labis na nagpagalit sa ama. Walang masabi para sumagot, direkta niyang ibinagsak ang telepono. Kinabukasan, mahimbing na natutulog si Duke Bong nang biglang tawagan si Biggie. Agad nilang naramdaman na niloko sila, kaya dali-dali silang tumakbo palabas. Sa restaurant, nakita nila si Duke Bong. Sa harap ng tanong ni Dong Su, hindi sumagot si Duke Bong, sa halip ay tinanong niya kung nagpalit ba ito ng numero ng telepono. Ang kawalang galang na tono na ito ay nagpataranta kay Biggie. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo, at sinabihan si Duke Bong na putulin ang kanyang daliri. Gusto nila ng isang uri ng test. Nang marinig ito, natawa si Duke Bong. Sabi ni Dong Su, dahil sa pakiramdam niya na nagpapanggap si Duke Bong bilang kanyang anak kaya balak niyang imbestigahan ito ng husto. Kaya, para malaman ng dalawa ang tunay niyang pagkakakilanlan, direkta sinabi ni Duke Bong ang tungkol sa pamilya ni Biggie, at sinabing siya ang nagbayad ng bayad sa pagpapagaling ng kapatid ni Biggie noon. Ngayon lang naalala ni Biggie na may ganito palang nangyari. Dahil si Duke Bong ang laging nagbabayad, nakalimutan na niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Dong Su at ikinuwento ang nakaraan ni Dong Su at ang kanilang pagtatagpo. Ang mga alaala na ito ay lumitaw sa isip ni Dong Su. Ang mga impormasyon na ito ay parang isang nakakagulat na bomba na labis na nagpagalaw sa damdamin ni Dong Su. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T-High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba sa sandaling ito. Sa wakas ay natukoy ni Biggie na ang taong nasa harap niya ay ang anak ng boss na si Duke Bong. Nang marinig ang sagot na ito, nagulat si Duke Bong, hindi niya inaasahan na may ganitong kakaibang pag-iisip ang kanyang mga tauhan. Bukod pa rito, nang marinig niya ang kanyang tiwalang paliwanag, ayaw na rin ni Duke Bong na ipaliwanag pa. Kung iyon ang iniisip nila, hayaan na lang. At doon naganap ang nakakaantig na sandali ng pagkilala sa isa't isa. Sa sandaling ito ng damdamin, dinala ng security guard ni Duke Bong ang mga gamit. Nang makita ito, mabilis niyang sinuntok sa tiyan si Biggie. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T-High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba, ngunit hindi pinansin ni Duke Bong ito. Pagkatapos, pumasok si Sikyong at nang makita ang magandang tanawin na ito, nagulat din siya. Gayunpaman, pag-uwi, naiisip pa rin ni Sikyong ang tungkol sa kanyang ama. Ipinatong ni Duke Bong ang kanyang kamay sa kanya at sinabihan siyang mag-relax lang. Ngunit pagdating sa gate ng paaralan, lumingalinga si Sikyong, pagkatapos ay ginawa ang kanyang kinagawian na pagkagat ng kuko. Nang makita ito ni Duke Bong, wala na siyang sinabi pa, alam niyang hindi ito madaling maresolba. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T-High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Nang marinig nilang sinabi ni Duke Bong na ang dalawang iyon ay mga tauhan ng kanyang ama, malinaw na nataranta ang lahat.
Pagkatapos, direkta niyang tinawagan si Biggie, at nang marinig ang usapan, lahat ay nagulat. Hindi maintindihan ng lalaking may blonde na buhok, malinaw na si Dwaymin ang nambuli kay Diokbong, bakit ngayon ay tinutulungan na siya ni Diokbong. Ngunit, sa mata ni Diokbong, walang pinagkaiba ang mga masasamang taong ito kay Dwaymin. Dahil sa kanyang mga salita ay nawalan ng masabi ang lahat. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba nang ayusin na sana ni Diokbong ang lalaking iyon. Tinawag siya ng advisor. Siya at si Sikyong ay magkasamang pumunta sa meeting room ng paaralan kung saan naghihintay ang ama ni Sikyong sa kanila. Pagkakita sa dalawang bata, agad siyang lumapit at sinunggaban ang damit ni Diokbong. Sinabing kasalanan ni Diokbong ang pagbabago ni Sikyong. Dahil sa pamamagitan ng guro at pagmamakaawa ni Sikyong, binitiwan niya ito. Pagkatapos, gusto ng ama na makipag-usap ng pribado sa kanyang anak. Hindi inaasahan nang marinig ang pahayag na ito, halos mawalan ng malay si Sikyong. Alam ni Diokbong na hindi niya ito mapapayuhan kaya masunurin siyang lumabas. Ngunit sinabi ng ama ni Sikyong sa loob na titipunin niya ang Anti-School Violence Committee para paalisin si Diokbong sa paaralan na ito. Nang marinig ang balitang ito, agad na nawalan ng malay si Sikyong. Pagkatapos dalhin sa klinik, kusa niyang hiniling na makipag-usap sa ama. Pagdating sa sports field, direkta niyang sinabi ang kanyang iniisip at tinanong kung ang dahilan ng labis na pagiging istrikto ng kalaban sa kanyang anak ay dahil ba sa minsan din siyang inabuso noong bata pa. Hindi lang hindi naintindihan ng kalaban ang kanyang pagkakamali, kundi inakala pa rin niyang wala siyang ginagawang mali. Nang marinig niyang gustong tumalo ni Sikyong, inakala pa niyang kailangan lang itong gamutin. Bukod pa rito, dahil hindi niya kayang talunin si Diokbong sa salita, agad siyang balak sumuntok. Ngunit hindi papayag si Diokbong sa bintang na ito. Agad niyang hinawakan ito at sinabihan itong magnilay-nilay. Ngunit ang paraan na ito ay walang epekto. Pagkaalis ni Diokbong, agad siyang tumawag sa prinsipal. Bumalik si Diokbong sa klinik at mabilis ding nagising si Sikyong. Pagkatapos aluin si Sikyong, kumain na naman ang dalawa sa kantina. Hindi inaasahan, dito nila nakilala ang isang taong gumagawa ng ilaw, si Mushroom Head. Malinaw na tapos na siyang kumain, nakaupo pa rin siya sa tabi ni Sikyong at inimbitahan siyang pumunta sa kanyang bahay. Ngunit ngayon, wala nang simpatya si Sikyong sa kanya dahil palihim siyang kinunan ng litrato ni Mushroom Head. Kahit sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ni Sikyong, walang silbi. Direkta niya itong pinaalis ng walang kaunting awa. Ang pagbabagong ito ay labis na ikinatuwa ni Diokbong, isang ang magandang kinabukasan. Ngunit si Jaemin sa kabilang banda ay hindi ganoon kaswerte. Dahil nalaman nila ang relasyon ni Diokbong, ibinunton nila ang lahat ng kasalanan kay Jaemin, iniisip na tiyak na alam na niya ito, kaya siya bumitaw sa kanila. Dahil sa mga salitang ito, kalahati ng puso ni Jaemin ay nanlamig. Inakala niya noon na mga kaibigan niya ang mga taong ito, ngunit ngayon ay naging ganito na sila. Kaya, direkta siyang sumugod at nakipagbuno sa lahat. Sa sandaling ito, mahimbing na natutulog si Diokbong sa silid ng pag-aaral at walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang kanyang buhay ay magulo din kinabukasan ng umaga. Nagsimula nang magwala ang kanyang ina, humihingi ng gamot. Dahil wala pa ang security guard ngayong araw, napilitan si Diokbong na bumili ng gamot para sa kanyang ina. Sa butika, doon lang niya nalaman ang epekto ng gamot na ito. Hindi inaasahan, nakaka-addict pala ang antidepressant na ito at dahil dito ay lumitaw ang sakit sa pag-iisip. Kaya, agad siyang tumawag kay Dongsu, sinabi sa kanya ang tungkol dito, sinabihan siyang agad na dalhin ang kalihim sa harap niya at pagkatapos ay binabaan niya ng telepono. Gayunpaman, naging mahirap ito para kay Dongsu dahil napakaingat ng kalihim, sa bawat pagkakataon ay kusa siyang naghahanap sa kanya at hindi niya ito makontak. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Bukod pa rito, ang negosyo na nasa kanyang kamay ay halos lahat ay ipinagkatiwala ng kalihim. Sa sandaling ito, pagkasabi pa lang ng pangalan ni Cao Cao, dumating na si Cao Cao, mabilis na pumasok ang kalihim. Lumitaw ang kalihim na mayabang at may pagmamataas, at sinisipan niya ang mga ito dahil hindi pa nila nahuli si Diokbong. Sa sandaling ito, biglang sinabihan ni Dongsu ang kalihim na huwag umupo at idineklara niyang bubuwagin niya ang Dongsu Gang. Dahil sa pahayag na ito, agad na naging malungkot ang mukha ng kalihim. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Sumisigaw pa rin na siya ang nagligtas sa kanilang boss, kaya kailangan silang magbayad utang. Nang marinig ito, naawa rin si Dongsu at balak na niyang palayain ang kalihim na parang patas na ang dalawang panig. Ngunit hindi pa tapos ang problema ni Diokbong, hiniling niya sa kalihim na sa loob ng 3 araw ay kailangan niyang humingi ng tawad kay Diokbong. Ang hindi inaasahang sitwasyon na ito ay nagpagalit sa kalihim na nagdulot sa kanya ng galit at kawalan ng magawa. Ngunit nang aalis na sana ang kalihim, narinig niya ang sinabi ng lalaking may blonde na buhok at ng ilang estudyante. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba, hindi inaasahan. Inakala ng lahat na siya ang nagpatumba kay Sikyong at nambuli sa presidente ng Student Council. Ang lahat ay dahil personal na tinipon ng ama ni Sikyong ang Anti-School Violence Committee at ibinunton ang lahat ng walang basihang akusasyon kay Diokbong. Kasabay nito, sinabihan ng kalihim ang lalaking may blonde na buhok at ang ilang estudyante na pumunta sa istasyon ng pulisya para ireklamo si Diokbong dahil sa pambubuli sa kanila sa paaralan. Hindi inaasahan, labis itong nagpagalit kay Diokbong. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng T High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba sa kabila ng kanyang edad. Hindi pa nakakita si Diokbong ng ganoong kayabangan, ngunit hindi siya natatakot sa babaeng iyon. Pagdating sa parking lot, inamin niyang naging pabaya siya, hindi niya inaasahan na gagamitin pa ng kalihim ang mga taong ito. Ngunit para sa kalihim, magkatapat lang sila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapapayag ni Diokbong ang mga tao ng Dongsu Gang at naging tiyuhin pa raw niya. Gayunpaman, ngayon ay hindi na niya kailangan ang mga tiyuhin na iyon.
Mayabang na ikinuwento ng kalihim ang lahat kay Duke Bong. Ipinangako pa ng kalihim na kung sakaling magdemanda sila sa hinaharap, kukunin niya ang pinakamahusay na abogado para sa kanila. Hanggat mailalagay si Duke Bong sa Juvenile Detention Center, ang kanilang kinabukasan ay siya na ang bahala. Ang mga hangal na ito ay walang naintindihan at inakala pa nilang talagang nakakapit na sila sa isang mayamang tao. Pinaputukan na nga, tumulong pa rin sa pagbibilang ng pera. Hindi kailanman inakala ni Duke Bong na kayang gawin ng kalihim ang ganoong kalupit na bagay at ang galit ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Ngunit hindi nag-iisa ang kalihim, dalawang security guard ang bumaba mula sa sasakyan at tinitigan si Duke Bong ng may pagbabanta. Maaga na niyang nahulaan na kung siya ay pupunta sa ibang bansa, ang kanyang ina ay dadalhin sa mental hospital. Kung siya ay mapupunta sa rehabilitation center, pareho lang ang magiging kalalabasan. Binalaan niya ang kalihim, mag-ingat baka dahil sa maliit na pakinabang ay mawala ang malaking pakinabang at huwag umiyak kung madapa. Ang pahayag na ito ay nangangahulugang opisyal na nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawa. Kasabay nito, pagkatapos umalis ni Sikyong sa bahay, nakita niya si Mushroom Head na naghihintay para sabay silang pumasok sa paaralan. Bagaman ayaw niyang sumama dito, ito ay utos ng kanyang ama, kaya wala siyang nagawa. Sa sandaling ito, pagbalik ni Duke Bong sa klase, nakita niyang wala ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang mga kasama. Akala niya ay tatawagan niya sila nang mapansin niya ang mga mata ng kanyang mga kaklase na puno ng takot. Alam niyang sa mata ng lahat ngayon, siya ang masama, kaya hindi siya nangahas na gumawa ng anuman at masunuring umupo lang. Inakala niya na iiwasan siya ng lahat, ngunit ang tatlong babaeng estudyante ay katulad pa rin ng dati, masayang nakikipag-usap kay Duke Bong. Sa sandaling ito, si Sikyong, na dapat ay nasa klase 1, ay biglang pumasok. Hindi inaasahan, iminungkahi niya na kanselahin ang Anti-School Violence Committee at bumalik dito. Agad na nawala ang pagdududa sa puso ng lahat, dahil sa paliwanag ni Sikyong, tanging si Duke Bong lang ang nagulat. Naaalala niya na para makansela ang Anti-School Violence Committee, kailangan ng pirma ng magulang. Hindi inaasahan, napapayag ni Sikyong ang kanyang ama. Lumaki na nga ang bata. Pagkatapos, si Jaemin, na nawala ng ilang araw, ay nagtulak ng pinto at pumasok, at nang makita si Duke Bong ay agad niyang sinabi ang tungkol sa pagreklamo sa kanya ng lalaking may blonde na buhok at ng kanyang mga kasama. Hindi pa humuhupa ang mga alon, ngunit bumangon na naman ang hangin. Nang makita ang pagkabigla ng lahat, hinila ng dalawa si Jaemin sa sports field. Hindi inaasahan, simpleng-simpleng isip ni Jaemin, at inakala pa rin niyang totoo ang nangyari. Ikinuwento ni Duke Bong sa kanya ang buong pangyayari at tinanong si Jaemin kung saan niya narinig ang balitang ito. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng High School Return of a Gangster at pag-optimize ng haba. Kaya, gusto ni Duke Bong malaman kung nasaan ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang mga kasama. Nang malaman niyang nasa billiard room ang 4 na lalaki sa labas ng gate ng paaralan, balak ni Duke Bong na hanapin sila ng mag-isa. Pagdating sa billiard room, sinabihan niya ang 4 na lalaking may blonde na buhok na pag-isipan itong mabuti, dahil sa kabila ng lahat, hindi naman sila ang nagsimula ng kaguluhan kaya bibigyan niya sila ng pagkakataon. Basta't bawiin nila ang reklamo, magiging parang walang nangyari. Ngunit hindi inaasahan, matigas ang ulo ng lalaking may blonde na buhok, hindi pa rin natatakot at sinabing totoo ngang sinaktan siya ni Duke Bong. Bukod pa rito, siya ang tanging saksi ngayon. Kaya, agad na hinanap ng mga lalaki si Jaemin. Gusto sana ni Jaemin na payuhan silang bawiin agad ang reklamo dahil ang ginagawa nila ay paggawa ng maling akusasyon. Sino ang mag-aakala na ang mga lalaking ito ay nabulag na sa kanilang mga pakinabang at matibay na naniniwala na tutulungan sila ng kalihim. Labis na nainis si Jaemin, hindi niya inaasahan na mas tanga pa ang mga lalaking ito kaysa sa kanya. Ngunit bigla niyang naalala, kahit gustong edemanda si Duke Bong, kailangan din ng medical certificate. Sino ang mag-aakala na gagamitin ng mga lalaking ito ang lugar kung saan sila sinaktan noon para sa kanilang pagsusuri? Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Jaemin na wala silang konsensya. Dahil sa simula pa lang, siya ang nagmungkahi na bulihin si Duke Bong. Siya ang nagsabi kay Duke Bong na kumuha ng mahalagang bagay mula sa bahay, at pagkatapos ay gamitin ang pera para magsaya. Nang marinig ang mga salitang ito, doon lang naintindihan ni Jaemin na siya pala talaga ang nagsimula ng lahat at siya ang pinakamasama. Nang marinig ang mga pagtuligsa ng lahat, pansamantalang nanahimik si Jaemin, sa kabilang banda, pumunta si Duke Bong sa istasyon ng pulisya, at hinanap ang pulis na namamahala sa kaso. Sinabi niya na siya ang biktima, ngunit ang mga lalaking iyon ay nagbabalik bintang, na sinasabing lagi silang binubuli ni Duke Bong. Hindi nakatiis si Duke Bong, paano magkakaroon ng ganoong kawalang hiya na tao. Ngunit nabura na ang mga video na iyon ng lalaking may blonde na buhok at ng kanyang mga kasama. Ngayon, hindi na rin makakatulong ang pulis, sinabihan nila si Duke Bong na umuwi at maghanap ng ebidensya o saksi. Pagkaalis sa istasyon ng pulisya, agad na hinanap ni Duke Bong sina Dongsu at Biggie, at ikinuwento ang kanyang sitwasyon sa dalawa. Nang marinig niyang maaaring dalhin si Duke Bong sa Juvenile Detention Center, lubos na nagulat si Biggie. Hindi ba't pagkakulong ang ibig sabihin ng pagpasok sa detention center? Agad na balak ng dalawa na bubugin ang mga lalaking iyon, ngunit pinigilan sila ni Duke Bong at nagbigay ng utos. Ito ay lubos na ipinagkatiwala sa kanila, dahil sa ngayon, ang pinakamahalagang misyon ni Duke Bong ay harapin ang paparating na midterm exams. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang malaking pagsusulit mula nang siya ay pumasok sa paaralan. Habang ipinapatupad ni Duke Bong ang kanyang plano, umuwi si Jaemin at nakita ang kanyang kapatid na babae na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Hindi na kayang tiisin ng kapatid ang pamilyang ito. Bago umalis, ibinigay niya kay Jaemin ang mga bagay na iniwan ng kanilang ama. Sa isang iglap, umalis ang kapatid sa bahay, at ang pagdemanda kay Duke Bong ay naging mas apurahan. Naalala ni Jaemin ang sinabi ng lalaking may blonde na buhok, at nagsimula na ring mag-alala na idedemanda siya ni Duke Bong. Hindi alam kung ano nakita. Kinabukasan, pasikreto siyang sumunod kay Duke Bong. Nang matuklasan, dali-dali umalis. Ang kakaibang kilos na ito ay hindi naintindihan ni Duke Bong.
Pagkaalis sa library, nagtungo si Dyukbong sa evening library, patuloy na sinubukang mag-text sa lalaking may blonde na buhok at sa kanyang mga kasama. Ngunit mas mayabang pa sila. Bigla, tinawagan siya ni Biggie, akala niya ay mailid na sila, kaya agad siyang pumunta sa opisina nila. Pero nahanap ang pinuno ng Seven Stars Gang. Maganda man ang balita, sayang at di pa rin mahanap ni Nadongsu ang kinaroroonan ng kalihim. Nang makita ang pag-aalala ni Dyukbong, agad na inalo siya ni Nadongsu, sinabing huwag siyang mag-alala, sila na ang bahala sa lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang pagsusulit, nakatanggap si Dyukbong ng mensahe mula sa pulis. Agad siyang nag-ayos ng gamit at naghanda ng umalis, at tinanggihan ang imbitasyon ni Mi. Nang makitang aalis na si Dyukbong, bigla ring tumayo si Jaemin. Bago pa makapagsalita si Jaemin, biglang pumasok ang babaeng madalas magdala ng tubig kay Dyukbong sa silid-aralan noon. Hindi inaasahan, estudyante rin pala siya ng paaralang ito, at ang layunin niya ay tulad din ni Mi, na imbitahan siyang kumain ng tteokbokki. Talagang malaki ang atraksyon nito. Bagaman tinanggihan ni Dyukbong ang babae, magalang pa rin siyang nagsabi na kung may pagkakataon sa susunod ay maaari silang magkasama. Ang sinabing ito ay nagpainggit kay Mi. Lumabas, ang babae kanina ay sikat sa paaralan, nanalo ng maraming parangal sa pambansang palakasan, isang tunay na athletic prodigy. Sa sandaling ito, hindi na mapakali si Mi. Si Dyukbong, isang taong walang damdamin, ay nagsabi pang mas maliit ang mukha ng babaeng iyon, hindi ba't ibig sabihin ay malaki ang mukha ni Mi. Ngayon, kahit magpaliwanag pa siya, hindi na niya maipaliwanag. Nang makitang malungkot na lumabas si Mi, hindi pa rin niya alam kung saan siya nagkamali. Ngunit hindi ito ang oras para suyuin ang babae, dahil kailangan pa niyang asikasuhin ang kanyang problema. Pagdating sa istasyon ng pulisya, nalaman niyang sinubukan na rin ng pulis na kontakin ang presidente, ngunit laging hindi makakonekta. Nalaman ng isang bagong ama na hindi pa matagal na umalis ng bansa ang kalaban, kaya hindi siya maaasahan ngayon. Bukod pa rito, tinanggap na ng taga-usig ang kaso, at kahit ang mensahe ng abiso para sa pakikilahok ni Dyukbong sa criminal mediation ay naipadala na sa kanyang telepono. Ang bilis na pagproseso na ito ay talagang isang himala. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na may isang taong lubhang interesado sa bagay na ito kaya itinulak niya ito mula sa likuran. Hindi na kailangan pang hulaan para malaman na ang taong ito ay tiyak na ang ama ni Sekyung. Nang malaman niyang inilipat na ng ama ang kaso ni Dyukbong sa taga-usig, hindi na nakatiis si Sekyung. Sa unang pagkakataon ay nilabanan niya ang kanyang ama at sinabing mali ang kanyang sinabi. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng ama kung gaano na siya kalabis at binantaan pa si Sekyung na kung maglakas loob siyang magpatotoo, hindi na siya magiging ama. Sa kasalukuyan, tila lahat ay laban kay Dyukbong. Ang isa pang hindi makatulog ngayong gabi ay si Sekyung. Naiisip ang sinabi ng kanyang ama sa kanya, labis siyang nainis. Sa sandaling ito, tila may naalala siya, agad siyang tumayo at hinanap si Jaemin na nagtatrabaho. Natuklasan niyang ilang araw nang sinusubaybayan ni Jaemin si Dyukbong, kaya gusto niyang malaman kung balak ba nitong bawiin ang pangalan ng lalaking may blonde na buhok. Nang makitang hindi siya naintindihan, dali-daling ipinaliwanag ni Jaemin ang kanyang layunin. Dahil sa takot, gusto lang niyang tanungin si Dyukbong kung idedemanda ba siya. Labis din siyang nalungkot, sinabing sa simula ay gusto lang niyang magbiro kay Dyukbong, hindi niya maintindihan kung paano ito humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gusto niyang malaman kung paano malulutas ang problemang ito. Tama lang na tanungin niya si Sekyung. Sinabihan ni Sekyung si Jaemin na gumawa ng lahat ng paraan para makahanap ng mga video at ebidensya ng pambubuli kay Dyukbong. Ngunit si Jaemin, dahil sa pag-aalala sa kanyang kinabukasan, ay umurong. Hindi nakatiis si Sekyung at ikinuwento ang tungkol sa pagkakakita ni Dyukbong sa kanyang paglahok sa pagdukot noon. Sa isang iglap, napuno ng pagkakasala at kahihiyan ang puso ni Jaemin. Wala pa siyang desisyon kung ano ang gagawin, ngunit pauwi ay nakita niya ang lalaking may blonde na buhok. Gusto ng lalaking may blonde na buhok na tulungan siya ni Jaemin, at binantaan pa na kung hindi siya tutulong, kapag natalo sila sa kaso ay sasabihin niya sa taga-usig na lahat ay utos ni Jaemin. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin pumayag si Jaemin. Nang gabing iyon, inanyayahan niya si Dyukbong sa maliit na parke. Sinabi ang narinig niya mula kay Sekyung at sinabing hindi siya magpapatotoo. Hindi ikinagulat ni Dyukbong ang desisyong ito. Ngunit nang makita ang ganoong ugali ni Dyukbong, hindi na mapakali si Jaemin. Tinanong niya si Dyukbong kung bakit hindi siya pinayagan magpatotoo. Nakita ni Dyukbong ang mabuting kalooban ng binatilyong ito. Matapos siyang tulungan, ipinangako niya kay Jaemin na hindi niya ito hahayaang makulong sa Juvenile Detention Center. Ngunit ang taong kailangan niyang hingan ng tawad ay si Iwan. Pagkatapos, nang hindi pinapansin kung naiintindihan ni Jaemin o hindi, dinala niya ito sa bahay at personal na nagluto ng isang hapag ng mainit na pagkain. Habang kumakain, sinabi ni Dyukbong na nakita niyang si Jaemin ay isang taong kayang magbago. Sinabihan niya si Jaemin na subukang magbago para makita niya, mag-aral ng mabuti at makapasa sa isang magandang universidad. Sa mga mahabang sermon na ito na tanging mga matatanda lang ang nagsasabi, si Jaemin ay nanatiling hindi sanay at matigas ang ulo gaya ng dati. Ngunit napakasimple lang ng dahilan, naramdaman ni Dyukbong ang pagkauhaw at pagod nito, paano niya hahayaang magutom ang isang binata. Kahit alam niyang may inip si Jaemin, patuloy pa rin si Dyukbong sa pag-ulit, pinayuhan itong magsumikap na makapasok sa isang magandang universidad. Matapos maghiwalay, pumunta si Dyukbong sa ospital para alagaan ang kanyang ina. Tiningnan niya ang mga tala-arawan na isinulat ni Iwan sa tablet, at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Sekyung. Naintindihan ni Sekyung ang mensahe at agad na tumawag. Ikinuwento ni Dyukbong sa kanya ang mga bagay na gusto niyang gawin bago bumalik si Iwan. Nang makitang labis na nadidismaya si Dyukbong, inalo siya ni Sekyung, sinabing huwag siyang mag-alala, tiyak na tutulungan niya itong magpatotoo. Dahil dati, nakita niya ng maraming beses na binubuli si Iwan. Bukod pa rito, sa panahong ito, dahil kay Dyukbong sa tabi niya, nalampasan niya ang maraming takot sa kanyang ama. Habang nag-uusap ang dalawa, halos tulala si Jaemin sa bahay.
Kahit umuwi ang kanyang kapatid, hindi siya umimik. Nasa isip niya ang mga sinabi ni Duke Bong sa kanya. Ang mga salitang iyon ng pag-aalala ay hindi pa niya naririnig kailanman. Marahil dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, patuloy na bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon na nakita ng kapatid ang kanyang kuya na ganoon, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Jaemin, ngunit hindi umimik si Jaemin, tahimik lang na umiyak. Kinabukasan, paggising ni Duke Bong, bigla niyang napansin na gising na ang kanyang ina. Bukod pa rito, napaka-normal ng kanyang kalagayan, tinitingnan siya ng nakangiti. Sa harap ng pag-aalala ni Duke Bong, umiti rin siya bilang tugon. Ayaw ni Duke Bong na mag-alala ang kanyang ina, kaya hindi niya sinabi rito ang tungkol sa kanyang paglahok sa mediation ngayong araw. Nagsinungaling lang siya na mayroon siyang ilang gawain, kaya uwi siya ng huli. Bago siya umuwi, hayaan lang ang kanyang ina na magpahinga ng maayos. Gayunpaman, hindi gaanong nagtanong ang ina, nagtataka lang kung may kasintahan na si Duke Bong. Dahil ngayon, mas maganda ang pangangatawan ni Duke Bong, at mas mahusay ang kanyang pananamit, tulad ng presidente noong araw. Ngunit marahil hindi alam ng kalihim, ang pagbili ng bahay para sa kanya ay para lang paalisin siya. Hindi inaasahan ni Duke Bong na malalaman pa niya ang ganoong nakakatuwang bagay mula sa kanyang ina. Nang malaman ang address ng bahay na iyon, agad niyang ipinagbigay alam ang impormasyon kina Dongsu at Biggie, sinabihan silang hulihin agad ang kalihim. Kasabay nito, paggising ni Jaemin, tila may napagdesisyonan na siya sa kanyang puso. Nilinis niya ang buong bahay, at ginamit ang mga natitirang pagkain sa refrigerator para gumawa ng isang hapag na puno ng mainit na pagkain. Pagkatapos, bago umalis ng bahay, sumulat siya ng isang pangungusap sa dingding. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Duke Bong ang nangyari, kapapasok lang nila ni Sikyong sa istasyon ng pulisya. Pagpasok sa mediation room, ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang mga kasama ay nagpakita ng kumpiyansa sa kanilang mukha nang makita si Duke Bong. Masaya silang nag-usap na tila hawak na nila ang tagumpay. Sa sandaling ito, nakatanggap si Duke Bong ng tawag mula kay Dongsu. Hindi inaasahan na hulaan na pala ng kalihim ang lahat, kaya maaga siyang lumipat. Ngayon, naglaho na ang lahat ng pag-asa. Bukod pa rito, sa susunod na sandali, sumugod din ang ama ni Sikyong, gustong kunin ang kanyang anak. Hindi lang siya, sa pagtataka ni Duke Bong, itinulak din ni Jaemin ang pinto at pumasok. Ang pagkilos na ito ni Jaemin ay talagang ikinagulat ni Duke Bong. Narito ang pagsasali ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog na may pagsasaalang-alang sa konteksto ng E-High School Return of E-Gangster at pag-optimize ng haba. Ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang mga kasama ay ngumiti. Tinitigan si Duke Bong ng may paghamak. Hindi inaasahan, sa mismong sandali na nagpabaya siya, biglang kinuha ni Jaemin ang bag sa likod ng lalaking may blonde na buhok at sinabi ang password ng laptop sa loob kay Duke Bong. Nalantad ang katotohanan, lumabas na si Jaemin ay isang double agent. Upang hindi mapunta ang ebidensya sa kamay ni Duke Bong, ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang mga kasama ay buong lakas na sumugod kay Duke Bong. Ngunit marahil ay nakalimutan na nila kung paano sila bugbog sarado noon. Hindi inaasahan ng ama na ganoon karebelde ang kanyang anak, hinila niya si Sikyong palabas. Nagtagumpay din si Duke Bong na mabuksan ang laptop at nakita ang maraming video ng pambubuli. Pagdating ng mga opisyal, diretsong inilagay ni Duke Bong ang laptop sa harap nila. Kahit anong video ang buksan, pawang mga eksena ng pagpapahirap kay Duke Bong. Ngayon, may matibay na ebidensya, wala nang posibilidad na matalo sa kaso. Bukod pa rito, kahit si Jaemin ay umamin na siya ang may kagagawa ng krimen at kasalanan niya. Hindi inasahan ni Duke Bong na sasabihin ni Jaemin ang ganoong bagay. Nangangahulugan ito na sinisira niya ang kanyang sariling kinabukasan. Ngunit para kay Jaemin, kung hindi siya dumating, walang makakaalam tungkol sa laptop sa bag at walang makapagbibigay ng mga ebidensyang ito. Bukod pa rito, kung hindi ito ilalabas, ituturing ng lalaking may blonde na buhok at ng kanyang mga kasama ang mga video na ito bilang trofeo para ipagmalaki sa iba. Ngunit gustong malaman ni Duke Bong kung bakit hindi sinunod ni Jaemin ang kanyang payo na pumasok sa isang magandang unibersidad at magsikap mag-aral. Ngunit hindi niya kailanman inakala na matagal na palang nagbago si Jaemin. Sa ilalim ng impluwensya ni Duke Bong, naging isang matuwid na binatilyo siya. Sa labas ng sasakyan, balak sana ni Duke Bong na ihatid si Jaemin paalis, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na lamang naghahanda ang kanyang ina para sa discharge, kaya bumalik siya at umalis. At biglang nagulat si Jaemin nang matuklasan, sa lugar na kakalabas lang ni Duke Bong, lumitaw sa harap niya si Iwan na may mahabang buhok. Nagkatinginan ang dalawa sa bintana ng sasakyan, at mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay humingi si Jaemin ng huling tawad kay Iwan, ang taong minsan niyang binuli. Kasabay nito, pinagagalitan pa rin ng ama si Sikyong, matigas pa rin ang ulo nito na inakalang kasalanan ni Duke Bong ang pagiging rebelde ng kanyang anak. Inakala pa niyang napakasama ng paaralang ito, at sinabihan si Sikyong na lumipat agad ng paaralan. Ngunit si Sikyong ngayon ay hindi na ang dating mahina niyang sarili, diretsahan niyang tinanggihan ang kanyang ama. Kahit na binalaan siya ng ama na puputulin ang kanilang relasyon, walang silbi. Sa kabilang banda, pagdating ni Duke Bong sa paaralan, nakita niya si Seven Stars na matagal nang nawawala. Nang muli siyang makita, hindi napigilan ni Duke Bong ang kanyang damdamin sa loob ng mahabang panahon at lumuhod pa sa gitna ng bulwagan. Pagkatayo, agad niyang inalala ang mga sugat ni Seven Stars at ginamit pa ang tono ng pagsisi upang magpakita ng pag-aalala. Bagaman malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa, naramdaman ni Seven Stars ang pag-aalala sa boses ni Duke Bong. Nagtataka lang siya, hindi pa naman sila nagkita noon. Bakit siya ganoon na lang kakilala? Kung gayon, lahat ay maibubunton lang kay Duke Bong, ang dating gangster na tiyuhin. Pagkarinig pa lang ng paliwanag ni Duke Bong, tila may sagot na si Seven Stars sa kanyang isip. Pagkalabas ni Dongsu at Biggie, kinausap niya si Duke Bong ng sarilinan tungkol sa kwento ng kanilang dating gang.
Bagaman hindi niya binunyag si Dyukbong, sa kanyang mga salita, ay tunay na ipinahayag niyang nahulaan na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Dyukbong. Dahil sa mga salitang ito, bumagsak ang luha mula sa mata ni Dyukbong at yumukod siya ng malalim. Nang aalis na sana si Seven Stars, pinayuhan niya ang dalawa na manatili at tulungan ng mabuti si Dyukbong. Gayunpaman, tila hindi naintindihan ni Dongsu at Biggie ang kahulugan ng pahayag na ito. Sa kabilang banda, pagbalik ni Dyukbong sa ospital, nakita niya ang kanyang ina at tiyahin na patuloy na nagtatalo. Gayunpaman, pagkatapos magtanong sa doktor, nagpa siya pa rin siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang ina. Pagkatapos ng lahat, ang opinyon ng ina ang pinakamahalaga. Bagaman labis na nag-alala ang tiyahin na hahanapin sila ng kalihim, ipinangako niya na ayusin niya ito ng maayos. Maging tunay na sarili, wag nang mamuhay sa anino ng nakaraan. Alam niyang walang kumpiyansa ang ina, ngunit mula nang ipanganak si Iwan hanggang ngayon, hindi pa kailanman nakalista ang kanyang pangalan sa family register ng presidente. Pakiramdam niya kung pamilya na, hindi dapat ganoon. Ang mga malumanay na salitang iyon ay nagpaiyak sa ina. Sa sandaling ito, dumating ang security guard na nagmamaneho, ngunit hindi sumakay si Dyukbong. Sa halip ay sinabing pupuntahan niya ang presidente dahil alam na niya ang kinaroroonan nito. Dahil sinabi lang ng ina na sasakay siya ng taxi, mula sa patalastas sa taxi, nakagawa siya ng konklusyon na ang presidente ay laging nasa Berlin. At ngayon ang araw ng pagbubukas ng pinakamalaking conference sa arkitektura sa mundo, kaya tiyak na babalik siya. Kaya, agad siyang nakipag-ugnayan kina Dongsu at Biggie. Sinabihan silang makipagkita sa kanya sa airport. Sa kabilang banda, sa paaralan, nagtataka si Namigi at ang dalawang babae kung bakit wala pa rin si Dyukbong sa paaralan, kaya tumakbo sila para tanungin si Sekyung. Doon lang nila nalaman na pumunta pala si Dyukbong sa opisina ng taga-usig kaninang umaga. Ang mas nakakagulat ay tinulungan pa siya ni Jaemin. Talaga bang may panahon na nagbabago ang pagkatao ng isang tao? Nang marinig ito, biglang naalala ni Sekyung ang sinabi ni Jaemin kay Dyukbong noong nasa opisina ng taga-usig. Bitbit ang pagdududa sa kanyang puso, tinanong niya ang tatlong babae kung nakakita na sila ng isang taong biglang naging ganap na kakaiba sa dati. Agad na naisip ng tatlong babae ang isang posibilidad na iyon ay pagmamay-ari ng kaluluwa. Dahil nakakita na sila ng mga kaso ng soul transmigration sa mga nobela. Marahil ay hindi kailanman naisip ni Sekyung na hindi niya sinasadyang malalaman ang katotohanan ito mula sa kanilang mga bibig. Kasabay nito, sa airport, kakababa lang ng presidente at ng kanyang mga tauhan. Balisa na tumawag ang kalihim sa abogado, ngunit hindi inaasahang napalaya na si Dyukbong. Kahit ang abogado ay hindi na rin tumatanggap ng kaso niya. Ang mas hindi niya inaasahan ay, pagkatapos niyang tumawag, nakita na niya si Dyukbong sa harap ng presidente. Hindi man lang siya nakapagsalita, dali-dali siyang tumakbo na ikinagulat din ng presidente. Tiningnan ni presidente si Dyukbong ng matagal bago niya na-realize, hindi ba ito ang kanyang illegitimate child. Sa kabilang banda, ang kalihim, umaasa pa rin sa swerte, balak sanang umakyat sa sasakyan at tumakas, ngunit nahuli siya ni Dyukbong. Pagkatapos, dinala niya ang kalihim sa isang pribadong silid. Sa harap ng amang hindi pa niya nakikita, kalmado lang si Dyukbong. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinagalitan niya agad ang presidente na hindi sapat ang pagiging ama at ikinuwento ang mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngunit naniniwala pa rin ang presidente na buong puso siyang tutulungan ng kalihim sa mga bagay na ito. Nang marinig ito, diretsong sinabi ni Dyukbong sa presidente ang tunay na ugali ng kalihim. Nang makita ang galit at taranta ng kalihim, hindi rin tanga ang presidente. Agad na naintindihan ng presidente na totoo ang sinabi ni Dyukbong. Siya ay isang taong walang pagmamahal o integridad, isang babaeng walang halaga. Galit siyang sumigaw na nagpatakot sa kalihim at nagpaluhod dito. Umaasa pa sana ang kalihim, ngunit kahit ang presidente ay sumang-ayon sa sinabi ni Dyukbong. Gayunpaman, habang nakaluhod sa harap ni Dyukbong, may bakas pa rin ang pagtutol sa kanyang mukha. Hindi rin nagpakita ng awa si Dyukbong, nagbuhos ng tasa ng tsaa at diretsong ibinuhos lahat sa ulo nito. Pagkatapos gawin ang lahat, tumalikod siya para umalis, ngunit tinawag siya ng presidente. Ang ginawa ni Dyukbong ngayon ay lubos na ikinatuwa niya. Kaya, sa pagpapakita ng labis na awa, sinabi niyang maaari siyang pumayag na isama si Dyukbong sa kanyang family register. Gayunpaman, binigo siya ni Dyukbong. Sa ilang maikling salita, tinuruan niya ang presidente, pagkatapos ay binuksan ng malakas ang pinto at umalis. Paglabas, nakita ni Dyukbong sina Dongsu at Biggie na naghihintay pa rin sa labas. Hindi niya pinayagan ang dalawa na sumunod, sa halip ay sinabing gusto niyang maglakad-lakad mag-isa. Ngunit ang pahayag na ito mismo ang biglang nagpaalala kay Dongsu ng mga pangyayari maraming taon na ang nakakaraan. Naalala ang bawat eksena na nangyari kamakailan, sa huli ay nahulaan niya na ang boss pala ay laging nasa tabi niya. Umalis si Dyukbong mag-isa at ikinuwento sa kanyang ina ang pagtanggi niya sa presidente. Bagamat medyo nagulat, natural lang din sa kanya ito. Marahil ang mga salita ng kanyang anak ang nagpamulat sa kanya, kaya sinabi niyang gusto niyang bumalik sa pag-arte at sundin ang kanyang pangarap. Bilang isang anak, syempre, walang pasubaling sinuportahan siya ni Dyukbong. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa gilid, malinaw na nakatayo si Iwan sa tabi niya. Lumabas na ang nakita ni Jaemin noon ay hindi ilusyon, kundi si Iwan talaga. Ang kanyang kaluluwa ay bumalik na rito, at sa loob ng ilang araw na ito, laging nakapaligid kay Dyukbong. Ikinuwento ni Dyukbong kay Iwan ang lahat ng nangyari kamakailan, at pinayuhan siya na wala ng panganib ngayon, mamuhay ng maayos sa hinaharap. Lumabas, 1 linggo na lang ang natitirang panahon para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng 1 linggo, babalik si Iwan sa katawan na ito, at si Dyukbong naman ay pupunta sa lugar kung saan siya dapat. Bagamat labis na nalulungkot, alam ni Dyukbong na hindi niya dapat angkinin ang katauhang ito. Nang makita niyang tumatawag si Dongsu, direkta niyang isinilid ang telepono sa bulsa. Ang isang taong malapit ng mamatay ay hindi dapat guluhin ang damdamin ng iba. Kinabukasan pagbalik sa paaralan, pinalibutan si Dyukbong ng 3 babae. Si Mayju ay iniisip pa rin ang nangyari kanina. Sa kabutihang palad, nagpakita ng katinuan si Dyukbong sa pagkakataong ito, sinabing hindi niya gusto ang ganoong klase ng babae, kundi ang tulad ni Midi.
Ang mga salitang ito, na parang pagtatapat, ay nagpangiti kay Miggy na kanina ay nakasimango. Marahil ito ang pakiramdam ng pag-ibig sa high school. Pagkatapos, dumating din si Sikyong sa klase. Dahil ilang araw nang hindi sinasagot ni Deokbong ang kanyang tawag, may tanong na hindi pa nasasagot sa kanyang puso. Pumunta ang dalawa sa sports field, at diretsahang tinanong ni Sikyong kung sinasapian ba si Deokbong. Dahil magkatulad ang kanilang hitsura, at pareho ang kanilang dugo, kaya ito na lang ang natitirang posibilidad. Hindi inasahan ni Deokbong na madaling matutuklasan ang kanyang sikreto. Hindi siya handang maging tapat, umiling nang hindi kasabay ng kanyang bibig, nagpalit ng paksa at tumakbo palayo. Pagkatapos, sa pasilyo, nakita niya si Mushroom Head na tumitingin sa mga anunsyo. Nang makita si Deokbong, balak sanang umalis ng kalaban, ngunit tinawag siya ni Deokbong. Marahil dahil sa pagkabigla sa pangyayari, diretsahan niyang sinabi kay Deokbong ang kanyang mga nagawa. Ayaw na ring ipagpatuloy ni Deokbong ang usaping ito, sa halip ay sinabihan siyang burahin ang numero ng telepono ng ama ni Sikyong at pinayuhan siyang huwag samantalahin si Sikyong, sa halip ay ituring itong tunay na kaibigan. Nang makitang umalis si Deokbong, gusto rin ni Mushroom Head na maging kaibigan niya. Pagkatapos ng klase, ng gabing iyon, sinundan ni Deokbong ang dalaga at lumabas para kumain, ayon sa kanilang usapan. Napakalinaw ng ibig sabihin ng dalaga, umorder pa nga ng set meal para sa mag-asawa. Ngunit si Deokbong, dahil sa kanyang pagiging straight male, ay hindi naintindihan sa loob ng matagal na panahon, hanggang sa nagbigay ng senyas ang dalaga bago niya lubos na naintindihan. Gayunpaman, hindi agad pumayag si Deokbong at sinabihan ang dalaga na hintayin silang dalawa. Dahil alam ni Deokbong na malapit nang bumalik si Iwan, kaya hindi para sa kanya ang pagmamahalan na ito. Ang bagay na ito ay labis na ikinagalit ni Iwan, at nagtataka siya kung paano ito kayang ipasa ni Deokbong sa kanya. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon, inamin ni Sikyong sa harap ng kanyang ama na si Deokbong ay matalik niyang kaibigan. Bagaman labis na walang magawa sa kanyang anak, sa huli ay nakahinga lang ang ama at piniling bumitaw. Nang magtrabaho si Sikyong, sinadya siyang hanapin ni Mushroom Head, gustong humingi ng taos pusong tawad. Sa biglaang paghingi niya ng tawad, bagamat labis na nagulat sa kanyang puso, hindi nagtagal si Sikyong sa nakaraan, sa halip ay piniling tanggapin ito. Pagkatapos, naalala na naman ng kalaban ang sinabi ni Deokbong, nagdududa kung balak ba nitong lumipat ng paaralan. Nang marinig ang balitang ito, hindi man lang nakapunta si Sikyong sa klase, tumakbo siyang parang baliw at nakita si Deokbong sa parke. Sa pagkakataong ito, hindi piniling tumakas si Deokbong, sa halip ay ngumiti at bumati. Sa harap ng pagdududa ni Sikyong, nagpasya si Deokbong na ihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya. Nagkasama silang pumunta sa Memorial Hall, at sa harap ng kanyang urn, ikinuwento ni Deokbong kay Sikyong ang kanyang tunay na pagkatao, pati na rin ang kwento sa pagitan niya at ni Iwan. At ang unang reaksyon ni Sikyong ay kung babalik ang kaluluwa ni Iwan, maglalaho naman ang kaluluwa ni Deokbong. Bagaman napakalupit ng katotohanan, alam ni Deokbong na hindi niya pwedeng angkinin ng matagal ang katawan na ito, ang buhay ng iba. Sinabihan niya si Sikyong na tumingin sa likod. Sa sandaling ito, nakatayo si Iwan sa likod. Lumapit si Sikyong sa kanya na mailuha. Dito lang nakumpirma ni Deokbong na bukod sa kanya, nakikita rin pala nila ang kaluluwa ng bawat isa. Sa pagharap kay Sikyong na matagal nang hindi nakita, hindi umimik si Iwan, sa halip ay agad niyang niyakap ito. Ang kilos na ito ay sumasagisag din sa pagpapatawad. Ayaw silang istorbohin ni Deokbong, kaya lumabas siya. Aksidente niyang nakita sina Dongsu at Biggie na dumating para magbigay galang sa kanya. Alam na ni Dongsu ang pagkatao ni Deokbong, kaya pagkakita pa lang niya ay umiyak na siya at lumapit. Ngunit si Biggie ay hangal pa rin, nagtataka pa rin kung bakit nagtipon-tipon ang lahat dito. Ayaw na ring itago ni Deokbong, inanyayahan silang dalawa na mag-inom. Sa Memorial Hall, ikinuwento ni Sikyong ang tungkol sa pagtalo ni Iwan. Pakiramdam niya ay lahat ng ito ay kanyang kasalanan, siya ang nagtulak sa lahat ng ito. Dahil bago tumalon si Iwan, lumapit siya sa kanya para humingi ng tulong. Ngunit dahil naramdaman niyang ang mahinang anyo ni Iwan ay masyadong katulad ng kanyang sarili, noong natatakot siya sa kanyang ama, tinanggihan niya ang kahilingang ito. At ang mga sumunod na sinabi ni Iwan ay talagang nagpasiklab sa kanyang kalooban. Ito ang nagparamdam sa kanya sa unang pagkakataon na siya ay nabasa. Kaya, ginawa niya ito. Kahit na inalo siya ni Iwan, hindi pa rin niya nalalampasan ang hadlang sa kanyang puso. Nang makita ang desperadong tingin ni Iwan, lalong nagsisi si Sikyong. Ngunit para kay Iwan, ang mga nakaraang bagay ay hindi na mahalaga. Sa mga araw na ito, marami siyang natutunan kina Deokbong at Sikyong, kaya matagal na niya itong pinatawad. Sa pagharap sa kamay na inabot ni Iwan, sa wakas ay binitawan ni Sikyong ang huling bahagi ng pagkakasala sa kanyang puso, at naging tunay na kaibigan ni Iwan. Sa kabilang banda, si Dongsu ay nagrereklamo kay Deokbong, sinisisi siya kung bakit hindi siya agad nakilala. Si Biggie naman ay natutulog ng mahimbing at hindi magising gaano man katawagin. Alam ni Deokbong na ganito ang magiging reaksyon ni Dongsu, kaya ayaw niyang sabihin ang totoo. Bagamat labis na nalulungkot, alam ni Dongsu na nagpasya na si Deokbong at hindi na magbabago. Ang dalawang pinakamalapit na magkapatid pagkatapos ng inuman na ito ay hindi na magkikita. Kinagabihan, nagpaalam din si Deokbong kay Sikyong. Bagaman kalmado lang si Deokbong, hindi mapigilan ni Sikyong ang umiyak tuwing naaalala niya ang tingin nito sa kanilang pamamaalam. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng langit sa ilalim ng medical management. Handa na sanang umalis si Deokbong, ngunit hindi inaasahang ipinasa ni Iwan sa kanya ang pag-asang ito ng buhay. Mula noong araw na iyon, ilang buwan na ang lumipas. Sinalubong ni na Sikyong at Deokbong ang buhay sa kolehiyo. Hindi inaasahan, pareho pa rin sila, nakapasa sa parehong universidad at hindi kailanman nagbago ang kanilang relasyon. Sa pag-asam ng magandang buhay sa hinaharap, naglakad sila ng magkatabi, nagbibiruan patungo sa kanilang kinabukasan.